Mr. Silent Channel. Kabanata 1521 hanggang 1530. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na matigilan. Hindi pa siya nagkaroon ng ganoong karahasang pag-aaway kay Guyana, na ipinagkanulo ang buong sangkatauhan sa kanya. Gusto niyang sagutin siya ng pabigla-bigla, kaya ko naman. Pero, okay lang ba talaga siya? 7 Shrek Monsters, ninang, guro at estudyante ng Shrek Academy, mga guro at kaibigan ng Tang Sect. Kaya ba niyang ipagkanulo silang lahat? Tanong niya sa sarili niya, hindi niya kaya, hindi niya kaya. Kung wala ang Shrek Academy at Tang Sect, paano siya nariyan ngayon? Hinding-hindi niya makakalimutan. Kapag dumating ang sakuna, babantayan ng mga guro ng Shrek Academy ang mga mag-aaral sa kanilang sariling buhay at ipagtatanggol sila sa kanilang sariling buhay. Ang kaluwalhatian ni Shrek ay nagbigay sa mga estudyante ng pagkakataong mabuhay. Hindi niya malilimutan na walang pag-aalinlangan na nilabanan ni Qing Tian Daoluo ang karamihan sa mga powerhouse ng Holy Spirit Cult at ang nakakatakot na pagsabog, at maging ang kaluluwa ay hinuberen ng kalaban sa huli. Ang mana ni Shrek, ang mana ng Tang Sect, ay nangangailangan ng kanilang henerasyon upang patuloy na ipagtanggol, kasama ang kanilang mga buhay at lahat upang ipagtanggol, paano ito magtaksilan? Bakit? Ngayon lang nasabi ni Tang Wulan ang tatlong salitang ito. Malalim na tumingin sa kanya si Guyana, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, I'm sorry. Balang araw, bibigyan kita ng paliwanag. Mahalin mo ang iba, itigil mo na ang pagmamahal sa akin, hindi ko kayang ibigay ang lahat ng gusto mo. Imposibleng makasama ka. Tumingin sa kanya si Tang Wulan, mahal mo ba ako kung ganoon? Biglang humakbang pasulong si Guyana at pumunta sa kanyang harapan, at pagkatapos ay itinulak ng malakas ang kanyang dibdib gamit ang kanyang dalawang kamay, at si Tang Wulan na diretsyong umaatres ay napaatras ng 2 hakbang at tumama sa pader sa likod. Pagkatapos ay nakita niya ang mga luha ni Guyana na bumubuhos ng hindi mapigilan, at ang pilak na halo ay bumaril mula sa kanyang katawan at mabilis na nawala. Kalimutan mo na ako, hindi na kita gustong makita. Ito ang huling pangungusap na binitawan niya bago siya umalis. Isinandal ni Tang Wulan ang kanyang likod sa dingding at hinayaang dumausdas ng dahan-dahan ang kanyang katawan hanggang sa mapaupo siya sa lupa. Since no one heard that year, parang wala na siyang iba sa puso niya, and he didn't know until later that she came to him because of Nier. Mahigit 10 taon ko na siyang kilala, at palagi siyang mahina at mahinahon, ngunit tahimik siyang tinatrato siya. Formal na dahil sa katahimikang ito, na-in-love siya dito hanggang ngayon. Ang kanyang pag-ibig ay madamdamin at walang pasubali. Ngunit hakbang-hakbang siyang lumayo. Sa loob ng higit sa 10 taon, hindi pa niya nakita ang emosyon nito na kasing excited ngayon, nararamdaman niya ito, at may napaka-espesyal na depresyon sa emosyon nito. Dahil sa depresyong ito, medyo hinihingal siya. Bawat salitang binibitawan niya ay tumatak sa puso niya. Napakasakit ng puso niya, ngunit hindi dahil sa sinabi niyang kakalimutan siya nito, o dahil sa sinabi niyang ang pagmamahal sa kanya ay magtataksil sa buong sangkatauhan, kundi dahil mahal ko siya. Kahit gaano pa karaming salita ang sinabi niya para makalimutan siya at itigil ang pagmamahal sa kanya, hindi niya sinabing hindi niya mahal ang sarili niya mula simula hanggang wakas. Ang bawat luha nito ay sumabog sa kanyang puso na parang isang fixed soul-guided cannonball, na nagpapasakit sa kanyang puso na hindi siya makahinga. Bakit? Bakit hindi mo ako sinasagot? Anong gagawin mo? Bakit mo sinasabi na mahal mo ay ipagkakanulo mo ang buong sangkatauhan at lahat ng nasa paligid mo? Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lahat? Wala na siya, at nararamdaman ni Tang Wulan na ang kanyang pag-alis sa pagkakataong ito ay parang isang pamamaalam para sa kanyang sarili at sa kanya. Ang lahat ay tila iba, at ang pagtatapos na ito ay tila hindi nagmula sa kamakailang nakaraan, ngunit pagkatapos ng oras na iyon, pagkatapos niyang ibigay ang lahat sa kanyang sarili. Sa oras na iyon, ang kanyang mga damdamin ay napakamali, at siya ay kasama niya ng walang pag-aalinlangan sa gabing iyon ng indulhensya, ngunit pagkatapos nito, siya ay tila sarado ang sarili. Nakaupo doon na walang laman, hanggang sa dumilim ang kalangitan sa labas ay unti-unting nakabawi si Tang Wulan. Hindi siya makakapunta, hindi siya pupunta, gaya ng sinabi niya sa kanya, kahit sa pangalan lang, hinding-hindi niya hahayaang makasama si Chenggu Zhangting. Higit pa rito, ang aksyong ito na naglalayong sa Martial Arts Recruitment Conference ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa Tang Sect at Shrek. Mula noong sakuna, ang Spirit Tower ang naging aktibong umaatake, at oras na para lumaban. Pag-aayos, at ubiling kinalma ni Tang Wulan ang kanyang sarili, mahinahong iniisip ang problema sa kanyang harapan. Bagamat ayaw niyang isipin ang mga masasamang bagay, pagkatapos ng maingat na pag-iisip, mula noong nakilala niya si Guyana, at pagkatapos ay sa iba't ibang pagbabago pagkatapos, sa mga salitang sinabi niya sa kanya ngayon, sa malabong paraan, ang A-lot ni Tang Wulan ay malinaw sa aking isipan. Nakuha niya ang ilang mahahalagang punto. Hindi pa man niya makumpirma, may naisip na siyang mga posibilidad. Ngunit sa anumang kaso, dapat niyang sundin ang sarili niyang landas, at isa pang bagay na mapapatunayan niya ay na kahit anong mangyari, hindi sasaktan ni Guyana ang kanyang sarili, at, anuman ang mangyari, magsasanay siya ng gusto upang maging mas malakas ang kanyang sarili ang katotohanan.
Kahit na siya ay talagang magiging kaaway ng buong mundo, pagdating ng araw na iyon, siya ay huhulihin at ikukulong sa kanyang sarili, upang hindi siya makapinsala sa iba o hayaan ang iba na saktan siya. At lahat ng ito ay nangangailangan ng lakas. Nakakaramdam ng kalungkutan sa loob, ang kaluluwa ng core sa dagat ng espiritu ay bahagyang nagbabago. Malabo, si Tangwulan ay tila nakaramdam ng ilang pagbabago sa mga batas at emosyonal na pagbabago-bago, na pinupuno ang kanyang puso ng kakaibang damdamin na hindi mailarawan. Mukhang nahanap na niya. Nagbabago ang ilang panuntunan. Ang halo sa paligid ng katawan ay nagsimulang bahagyang baluktot. Ito ay isang pagbabago sa panahon. Ang mga pagbabago ng buhay sa isang iglap ng 10 taon. Ang laki ng pag-asa niyang makabalik sa walang kabuluhang buhay niya noong una siyang pumasok sa Shrek Academy. Sa panahong iyon lamang ako makakatulog ng pinakamasaya at hindi gaanong bigat. Manatili sa kanya at makasama ang iyong mga kaibigan. Gusto ko talagang bumalik. Ang halo ay baluktot, at isang maliit na bit ng pilingkinang ang kumikislap sa paligid niya. Sa mga maliliit na fragment ng halo, tila may mga silhouette, at pamilyar ang mga silhouette na iyon. Siya iyon, sina Exi, at Xu Xiaoyan. Ito ay sina Xu Lizi, Yuanan Yahui, Le Zhengayo at Ye Xinglan. Nandyan din ang Shrek Academy. Kung iisipin, ang diwa ay konkreto. Sa sandaling ito ng panloob na kalungkutan at puno ng nostalgia, ang kanyang mental na kapangyarihan sa wakas ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at pumasok sa antas ng espiritual na visualization. Sa kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang mga iniisip ay sumagana, at ang mga nakapaligid na mga pira-piraso ng alaala ay nagsimulang maging mas malinaw at mas malinaw. Ako ay nahuhulog sa nakaraan at nagbibigay ng feedback sa aking sarili. Tila narelieve ito minsan sa sandaling iyon. Sa pagtingin sa sarili, ang lahat ng mga panghihinayang minsan ay tila nabuo sa rework na ito at naging perpekto. Isang patong ng nagniningning at mahalagang liwanag din ang bumungad sa kanya. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang ng espiritual na kapangyarihan, mas malaki ang epekto sa lakas ng Panginoon ng kaluluwa. Kapag ang antas ng mental visualization ay nasira, ang espiritual na kapangyarihan ay tunay na magsasama sa sariling lakas. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa ultimate Daoluo bago ang pambihirang tagumpay. Ang isang antas, pagkatapos lamang itong makumplito muna, posible bang makamit ang limitasyon nito? Gayunpaman, nakumpleto na ito ni Tangwulan, nakakatapos lang sa title Daoluo level. Inayos niya ang kanyang sarili sa kanyang memorya ng isang hakbang ng maaga, kaya naglalagay siya ng isang matatag na pundasyon para sa kanya upang lumipat patungo sa isang mas matatag na hinaharap. Nakatayo pa lang, hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay madilim pa rin ang langit sa labas. Nawala ang lungkot sa aking puso, at tila lahat ng sugat ay naghilom na dahil sa kabayarang hatid ng espiritual na pagbabalik tanaw. Kung ikukumpara sa dati, ang mga mata ni Tangwulan ay naging mas malalim sa oras na ito, at ang aura sa kanyang katawan ay naging mas malabo, tulad ng isang ordinaryong tao. Ito ang pagbabalik sa mga pangunahing kaalaman matapos ang espiritual na pagbabalik tanaw ay katawanin. Pagbabalik sa pangunahing kaalaman, lahat ng mga pangarap ng mga Soul Master, hindi namamalayang natupad ni Tangwulan. Dahil sa integrasyon kay Guyana, sinira niya ang title Daoluo, ngunit dahil sa away sa kanya, natapos niya ang larangan ng pagbabalik sa kalikasan. Kailangan kong sabihin na ang isang inumin at isang pek ay tila nakatadhana. Sa pagtingin sa kanyang soul communicator, napagtanto ni Tangwulan na nakatayo siya rito sa loob ng 2 buong araw, at ngayon ay pangatlong gabi pagkatapos ng araw na dumating si Guyu. Dahil sa paliwanag ni Zhenhua, tahimik lang siya dito, walang pupunta dito para istorbohin siya, kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya dito. Nanatili si Mingwu sa kanyang isipan, na parang naramdaman niyang gumawa siya ng pagbabawal sa 10,000 Dharma at sinira ng Dragon Emperor noong araw na iyon. Sa kasamaang palad, nahuli lamang ito sa harap na linya, dahil naroon ang emosyonal na pagbabagong hatid ni Guyana sa kanyang puso. Sa oras na ito, hindi siya mapakali para samantalahin ang pagkakataon. Pagkatapos ng panandaliang maligo at makakain, bumalik siya sa terrace. Pagtaas ng forging table, kailangan na niyang ilabas ang kanyang emosyon, marahil kulog lang ang makakapagpatahimik sa kanyang emosyon. Walang duda na ang Tianduan ay ang pinakamahusay na catharsis. Matapos pumasok sa round robin ng Martial Arts Recruitment Conference, katumbas ito ng pagpasok sa isang stable period, at hinanap pa rin ang 10,000 Beast platform. Araw-araw, maraming high-level Soul Master ang pumila para pumasok, at ang pagkalat ng Spirit Tower ay puno ng pera. Bagkus, medyo nabawasan ang impluensya ng Martial Arts Recruitment Conference, at araw-araw ay ginaganap ang kompetisyon, kaya hindi gaanong mapapansin ito ng maraming tao. Kapag nakatutok lang, mapupuno na ang Mingdu Stadium. Upang patuloy na maisulong ang martial arts contest, sinimulan na ng Spirit Pagoda na ipamahagi ang mga reward na nakuha ng mga naunang contestant. Ipahayag ang determinasyon at pinansyal na mapagkukunan ng Spirit Pagoda tungkol dito sa mga malalakas na manlalaro na nasa paligsahan pa rin. Pagkatapos ng unang 2 round ng kompetisyon, may mga manlalaro sa bawat grupo na nanalo ng 2 laro, at walang alinlangan na sila ang pinakamalamang na mauna.
Ang ikatlong grupo ay nakakuha ng higit na atensyon. Ang grupong ito ay hindi lamang dahil sa apat na pinamagatang Daoluo, kundi dahil din sa dalawang batang talento, sina Chenggu Zhangting at Yulungyo. Kahit na maraming tao ang nag-iisip na hindi sila dapat hatiin sa isang distrito, dahil kung hindi sila nahahati sa isang grupo, malamang na sila ay lilito sa pareho, kaya para sa Silver Dragon Princess na si Guyana ay ang pinakamahusay, dahil sa oras na iyon ay mas maginhawa siyang pumili. Sa iba pang mga grupo, namumukod tangi rin si Lan Fuzzy, na nanalo sa dalawang laro at ipinakita ang kanyang matapang na lakas. Ang iba pang mga grupo ay mayroon ding mga talento, at mayroong maraming 8-ring level Spirit Masters na may mga espesyal na kakayahan na nagpapakita ng mahusay na lakas. May 7 round na natitira sa laro, at ang bawat round ay mahalaga, ngunit para sa madla, sa katunayan, mas inaabangan nilang makita ang banggaan nina Yulungyo at Chenggu Zhangting. Malaki ang posibilidad na magwagi sa pagitan nila. Magiging final winner din. Nakikita ng mga taong may matalinong mga mata na ang amoy ng pulveres sa grupong ito ay napakalakas, at ang kabuuang lakas ay ang pinakamalakas. Sa wakas ay dumating na ang ikatlong round ng kompetisyon, at ang kawili-wiling bagay sa round na ito ng kompetisyon ay ang makakaharap ng kalaban na si Tang Wulan ay ang may titulong Daoluo, ang natalong kampyon ng Chenggu Zhangting sa huling round, si Lu Yoxing. Si Lu Yoxing, na may titulong Huangsha, ay natalo ni Chenggu Zhangting sa huling labanan. Ngayon, haharapin ni Tang Wulan ang kanyang hamon, at ang tagumpay sa labanang ito ay walang alinlangan na magpapadali para sa mga tao na makita siya at si Chenggu Zhangting. Mas malakas ang tubig sa pagitan ng Chenggu Zhangting. Nang lumitaw si Tang Wulan sa rest area, nalaman ng ikatlong grupo ng mga kalahok na ngayon ang asol na Electric Tyrannosaurus na pamilya, na noon pa man ay ipinagmamalaki, ay tila kakaiba. Saan ito naiiba? Ngayon, hindi na siya mukhang mayabang, ngunit mas madilim. Sa madaling salita, mukhang hindi masyadong masaya, at hindi masyadong maganda ang mood. Si Chenggu Zhangting ay natural na dumating noon pa man, at ngayon ang kanyang kalaban ay walang pressure sa kanya at siya ang pinakamahinang tao sa grupong ito. Sinulyapan niya si Tang Wulan, at may bakas ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Kung gusto mo akong hamunin, talunin mo muna si Lu Yoxing at pag-usapan ito. Tulad ng paghatol ni Tang Wulan sa araw na iyon, nagkaroon ng tubig sa labanan sa pagitan ni Lu Yoxing at Chenggu Zhangting. Si Lu Yoxing, na nagmula sa lugar ng disyerto, ay talagang kasama sa Spirit Tower. Siya ay may mahusay na mga talento. Nalinang niya ang isang hanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa disyerto, ngunit ang disyerto ay napakahirap. Noong nasa ika-5 ring na siya, hindi na masuportahan ng kanyang financial resources ang kanyang sarili upang magpatuloy sa pagsasanay, at sa desperasyon ay nahawakan na lamang niya ang kanyang mga hita. Ang Spirit Spreading Pagoda ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagpapakilala ng ilang natatanging talento. Hanggat makakahanap sila ng isang Soul Master na may magandang lakas at potensyal, susubukan nilang sumipsip at magbigay ng isang tiyak na gantimpala, ngunit kailangan nilang pumirma ng isang kontrata na katulad ng isang kontrata sa pagbebenta, at palaging may ilang tagumpay. Kaso, si Lu Yoxing ay isa sa pinakamahusay. Ang kakayahang mag-cultivate sa title Daoluo, ang kanyang posisyon sa Spirit Transmission Tower ay syempre hindi maliit. Kung hindi dahil sa disyerto kung saan nakasanayan na niya ang buhay, at ang bilang ng mga Soul Master doon ay napakaliit para maging angkop para sa pagtatayo ng Spirit Tower, maaaring siya na rin ang pagkakakilanlan ng Sub Tower ngayon. Sa kabila nito, ang mga hadlang na ipinataw ng Spirit Spreading Pagoda sa kanya ay mas maliit kaysa sa simula, na nagbibigay sa kanya ng posisyon na katulad ng sa isang elder. Sa pagkakataong ito ako ay dumating upang lumahok sa kumperensya sa pagre-recruit ng kompetisyon ng martial arts at natural na nakinabang mula sa Chenggu Dongfeng. Kasama siya sa grupong ito para lang i-escort si Chenggu Zhangting. Sa pagharap kay Chenggu Zhangting, syempre kailangan niyang magpakawalan ng tubig, kung hindi, sa kanyang lakas, kahit na hindi niya matalo si Chenggu Zhangting, hindi siya masyadong malayo. Pero iba ngayon ang pagharap kay Yulungyo, tama, para kay Chenggu Zhangting, si Yulungyo ay parang tinak sa kanyang mata at tinak sa kanyang laman sa kanyang mga mata. Hinding-hindi niya hahayaang makapasok sa final top 10 ang ganoong pananakot na kalaban. Kaya naman inaayos sila sa isang grupo, para matalo siya sa group stage para hindi siya magkaroon ng final chance na mapili. Bagamat napakaingat niya sa pagpili ni Guyana sa kanyang sarili, nais din ni Chenggu Zhangting na gawin ito para lamang maging ligtas. Hindi ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata upang ipahinga ang kanyang isipan, ngunit nakaupo lamang doon na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Maging ang makita na pamilyar na sa kanya ay hindi na rin lumapit sa kanya. Nararamdaman din ng makita na ang Tang Wulan ngayon ay medyo naiiba sa araw na iyon, at ito ay mapanganib. Nakatitig si Lu Yoxing kay Tang Wulan. Napakasimple ng order na natanggap niya. Talunin si Tang Wulan sa lahat ng paraan. Kung matatalo si Tang Wulan, nangako si Chenggu Zhangting na makapasok siya sa 10,000 Beasts Terrace ng 10 beses. Ang pagkakataon para sa kanya ay sapat na upang bigyan siya ng pagkakataon na itaas ang marami sa kanyang kapaligiran sa kaluluwa sa isang mas mataas na antas at magkaroon ng mas malakas na lakas. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng lounge at pumasok si Lan Fuzzy mula sa labas. Nakasuot siya ng puting samurai suit ngayon, at mukhang napakasikip at maayos.
Pagkapasok ko sa pinto, nakita ko si Tang Wulan na nakaupo roon, naglalakad palapit sa kanya ng may mga hakbang. Si Tang Wulan ay tahimik pa rin, na parang hindi niya nakita ang pagdating niya. Huminto si Lan Fuzzy sa kanyang harapan, Yulungyo, lumabas ka, may itatanong ako sa iyo. Tumangala si Tang Wulan sa kanya, walang oras. Nagulat si Lan Fuzzy, may negosyo ako. Lumabas ka. Walang oras para sabihin. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, at ang madilim na lasa sa kanyang katawan ay naging mas matindi. Mukhang nagalit din si Lan Fuzzy. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan niya ang dibdib ni Tang Wulan at hinayla siya patayo sa sofa. May oras ka para mataranta dito, kaya wala kang oras na sumama sa akin. Ang mga mata ni Tang Wulan ay agad na nanlamig, ang kanyang kalooban ay hindi masyadong maganda sa una, at si Lan Fuzzy ay walang alinlangan na parang nagdaragdag ng panggatong sa apoy. Sa pagtingin sa kanyang malamig na mga mata, si Lan Fuzzy ay natigilan saglit, at biglang may kakaibang galit sa kanyang puso. Sa sandaling may sasabihin siya, hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang palso. Masiglang nagmula sa kanyang palso, niluwagan ni Lan Fuzzy ang kanyang palad ng hindi namamalayan, at pagkatapos ay naramdaman niyang si Tang Wulan sa kanyang harapan ay biglang naging matayog. Isang sobrang nakakatakot na hininga ang malapit nang bumukal mula sa kanya. Si Lan Fuzzy ay hindi natatakot sa takot. Ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay tumatakbo, at ang buong tao ay naging ilusyon. Tila may ibang tao sa langit na tinatanaw ang lupa, tinatanaw ang lahat ng ito, at naghahanda na dominahin ang lahat. Ngunit ang umaalo na aura sa katawan ni Tang Wulan ay mabilis na nagtagpo, na parang walang nangyari noon, bumalik sa normal. Binitawan ang kamay na humawak kay Lan Fuzzy, at mahinang nagsabi, "Tara na." Pagkatapos magsalita, nagkusa siyang maglakad palabas. Natigilan sandali si Lan Fuzzy. Naisip niya na talagang may gagawin si Tang Wulan sa kanya. Galit pa rin siya. Kung big deal, gawin mo na lang. Sino ang natatakot kung kanino? Ngunit biglang binawi ni Tang Wulan ang kanyang hininga at tumalikod. Tila medyo hindi komportable ang pakiramdam ng kompromiso. Lalo na noong naglalakad siya sa labas ng Russia, bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata, lalo pa. Sa labas ng lounge, hinintay siya ni Tang Wulan sa harapan, at humakbang si Lan Fuzzy, sumama ka sa akin. Hindi nagtanong si Tang Wulan, at sinundan siya sa isang sulok. Ang luyoksing na iyon ay hindi simple. Ang kanyang lakas ay hindi ang kanyang ipinakita noong araw na iyon. Ang iyong kalaban ngayon ay siya. Pinutol ni Lan Fuzzy ang kanyang boses at sinabing maigsi. Alam ko, nakikita ko. Bahagyang sinabi ni Tang Wulan, iyon lang. Malamig na sinabi ni Lan Fuzzy, isa ka bang aso? Bahagyang sumimangot si Tang Wulan. Sinabi ni Lan Fuzzy, bakit hindi ka kumagat kapag nakakakita ka ng mga tao? Uminom ka ba ng pulver ngayon? Gusto mong sumabog? Saglit na natahimik si Tang Wulan, talagang hindi maganda ang ugali ng babae. Bad mood ako ngayon at tinatamad akong mag-alala sa'yo. Kung hindi dahil babae ka, ayoko nang gumawa ng kahit ano sa babae. Hinablat mo lang at akala mo makakalimutan ko na. Salamat sa kabaitan mo, pero hindi ko nakakailanganin sa hinaharap. Oo, ayaw mo ba sa babae? Ayokong ma-break ka ng diretsyo, kaya doon. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Tang Wulan at umalis. Ang mga mata ni Lan Fuzzy ay ginawang asul si Tang Wulan sa galit, at ang kanyang emosyon ay hindi na makontrol, tulad ng isang bulkan na sumasabog. Ang isang walang kapantay na alon ng hangin na sumabog sa isang maliit na lugar ay sumambulat ng malakas, na bamalot kay Tang Wulan sa isang iglap. Si Tang Wulan ay parang tumuntong sa malalim na dagat vortex, at ang kanyang buong pagkatao ay nahuhulog dito, at ang nakakatakot na presyon ay nagmula sa lahat ng direksyon. Para siyang ipipigil sa pulbos. Intuitively parang whirlpool, ngunit tila may libu-libong maliliit na whirlpool sa whirlpool na ito. Ang mga whirlpool na ito ay baliw na pinunit ang kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon, at maging ang kanyang mga tainga ay puno ng tunog ng mabagyong alon. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Tang Wulan ay biglang naging ginto, isang kakaibang pakiramdam ang lumabas sa kanyang katawan, ang kanyang kanang kamay ay agad na naging isang golden dragon claw, kinuha mula sa kawalan, ang di nakikitang kamahalan ay sumabog, ang lahat ng mga alon sa paligid ay tila hamupa sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Lan Fuzzy na ang kanyang katawan ay walang laman, na parang ang kanyang sariling lakas ay natanggal sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, hinawakan ng kanang kamay ni Tang Wulan ang kanyang leeg at itinaas siya. Ipinagbabawal ang 10,000 batas, sinira ng emperador ng dragon. Pinasimpleng bersyon. Masyadong malapit ang distansya sa pagitan ng dalawang partido, at hindi man lang alam ni Lan Fuzzy na may ganitong kakayahan si Tang Wulan, at napunit niya ang isang butas mula sa puyo ng tubig sa isang iglap. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol kay Tang Wulan ay ang malapit na labanan. Tutal, nasa rest area ito ng stadium. Si Lan Fuzzy ay mayroon pa ring mga pag-aalinlangan, kaya ang kanyang pag-atake ay limitado lamang sa isang maliit na lugar, na pinasimple ni Tang Wulan. Nasira agad ang pagbabawal. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang leeg, at ang paralysis ng kulog at kidlat ay kumalat sa kanyang buong katawan. Ang tinatawag na ipinagbabawal na batas ay talagang i-dissolve ang lahat ng pag-atake ng enerhiya sa isang iglap.
Pinagsasama nito ang maraming kakayahan ni Tang Wulan, at ang ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor na gumagabay sa mga batas ng langit at lupa ay nakipag-ugnayan na sa katotohanan ng ilang batas. Lalo na pagkatapos gumawa si Tang Wulan ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang espiritual na kapangyarihan, mas naging magaling siya sa paggamit nito. Galit na galit si Lan Fuzzy na hindi niya magawang maglaro, at pagkatapos ay agad siyang nakontrol. Sa sandaling bumitaw ang kulog, inilagay ni Tang Wulan ang paralisadong si Lan Fuzzy sa lupa, isinandal ang kanyang katawan sa dingding, at tiningnan siya ng malalim. Kung tutuusin, baka sa mga mata niya ang paghingi ng tawad, "I'm sorry, I'm really in bad mood today." Great! Thank you for your reminder. Gusto man niyang dumistansya sa isa't isa para hindi magkaproblema tulad ng kay Dai Yuner, pero kung tutuusin, mabait naman siya at humihingi ng tawad. Hindi na nang ahas na manatili rito, baka makawala si Lan Fuzzy mula sa paralysis at gumawa ng gulo para sa kanyang sarili, mabilis na bumalik si Tang Wulan sa rest area. Pagkaraan ng ilang segundo, nakalaya si Lan Fuzzy mula sa paralysis, humihingal sa malalaking bibig. Ngayon lang, bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Anong mga kakayahan ang ginamit niya? Masasabi bang talagang nabigo ang kanyang walang katapusang puyo ng tubig para sa kanya? Iyan ay isang malakas na kasanayang nilikha ng ina. Ganoon ba siya kalakas? Mas malakas ba ito sa inaakala ko? Parang walang kwenta ang pag-aalala ko sa kanya. Ngunit, ang taong ito ay masyadong mapot, tulad niya. Sino bang magkakagusto sa mabahong tulad niya? Ang ikatlong round ng round robin, ang ikatlong grupo ng kompetisyon ay opisyal na nagsimula. Marahil dahil sa impluensya ni Lan Fuzzy, bahagyang gumanda ang ekspresyon ni Tang Wulan. Ngayon ang una. Marahil, ito ay orihinal na inayos ng Spirit Pagoda. Pagdating sa laro sa ilalim ng Yulong Moon Crown, naniniwala ako na napakataas ng atensyon ng lahat sa laro ngayon. Ito rin ang pinagtutuunan ng pansin ng labanan ngayon. Para hindi mawalan ng gana, ang larong ito ay sadyang nakaschedule para sa unang araw ngayon. Lumilipas ang oras. Kaya, saglit muna nating pag-aralan ito. Ang komentaryo ay nagsimulang magpaliwanag muli ng husto. Si Yulongyo ay walang alinlangan na nagpakita ng napakalakas na lakas sa nakaraang kompetisyon, at kahit na may kakayahan siyang pumatay sa mga kalaban sa loob ng ilang segundo. Walang duda na ang kanyang lakas ay talagang isa sa pinakamagaling sa mga kalahok sa pagkakataong ito. At ang kanyang kalaban na si Lu Yoxing ngayon may titulong Huangsha Tian Road sa ilalim ng korona, at ang kanyang lakas ay hindi mahina sa nakaraang round. Tulad ng alam ng lahat, ang dalawang pinakamalaking karibal sa ikatlong grupo ay sina Yulong Moon Miansaya at Chenggu Zhangting Miansaya. Natalo na ni Chenggu Zhangting Miansaya ang Lu Yoxing Miansaya. Kaya, matagumpay din kaya nitong malagpasan ito ng Yulong Moon Miansaya. Isang antas, sa pamamagitan ng larong ito, marahil ay makikita natin ang napakalakas na paghahambing ng Crown at Qiang Moon ngayon sa pagitan ng larong Yulong Moon, kaya't ang Crown Moon ay ang paghahambing sa Yunjia ngayon. Mahalaga, at dapat bigyang pansin ng lahat ang panunood nito ng mabuti sa ibang pagkakataon. Lumabas na ang dalawang korona sa entablado. Nasa pwesto na ang ating mga referee. Kung tutusin, sa antas ng banggaan ng title Daoluo, napakaliit ng papel ng mga referee, dahil masyadong mabilis ang kanilang mga galaw at ang kanilang mga kaluluwa ay naglalaban. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng mga kasanayan, kahit na gusto mong pigilan ito, hindi ito ganoon kadali. Maaari mo lamang na kontrolin ang mga tao hanggat maaari sa mga nasasakupan. Magsisimula ang countdown, 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula ang laro. Habang nagkokomento ay nakahanda na ang dalawang panig sa entablado. Si Lu Yoxing ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya kapag kaharap si Tang Wulan, at hindi niya maliitin ang kalaban sa kanyang harapan, ngunit mayroon din siyang tiwala sa kanyang sarili. Sa labanan laban kay Chenggu Zhangting noong araw na iyon, nakipagtulungan siya sa pag-atake ni Chenggu Zhangting ng napakatahimik. Sa katunayan, lahat ay may pamagat na Daoluo. Gaano man kalakas si Chenggu Zhangting, hindi siya matatalo ng ganoon kabilis. Ibang klase itong Jade Dragon Moon. Siya ang pangunahing katunggali ng Young Master. Kung kaya niyang talunin siya, ang gantimpala para sa kanyang sarili ay pagkatapos ng bagyo, at ang hinaharap ay tiyak na magiging kahalili ng spiritual pagoda. Ang Eternal Zhangting ay masasabing nagsisilbi ng maraming layunin sa isang iglap. Sa makatuwid, ngayon ay handa na siyang talunin itong Jade Dragon Moon sa lahat ng paraan. Sa pagsisimula ng electronic sound, si Lu Yoxing ay kapareho ng nauna, at agad na naging dilaw na buhangin, at ang dilaw na buhangin ay kumalat sa paligid. Binago ni Tang Wulan ang kanyang estilo sa pakikipaglaban bago at pagkatapos, habang ang kanyang mga daliri sa paa ay nasa lupa, lumipad siya pataas na parang goshok, at dumiretso sa gitna ng dilaw na buhangin. Kasabay nito, sa paligid ng kanyang katawan, ang hangin ay kitang-kita ang pag-ikot. Lumabas ang isang eksenang ikinagulat ng mga manunood. Ang dilaw na buhangin na katatapos lang gumuho sa buhangin at nagsimulang kumalat sa paligid ay biglang nagbago at kumalat. Sa halip, nagtipon ito patungo sa gitna, halos agad na bumalik sa hitsura ni Lu Yoxing. Kaya lang sa mga sandaling ito ay mapurol ang kanyang mukha, ni hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang kanang kamay ni Tang Wulan ay napapalibutan ng electric light,
na natatakpan ng asul at purple na kaliskis, at nagmamadali siyang kunin ito. Nag-react lang si Lu Yoxing sa isang napakaikling buhay na Shenshen, at sa parehong oras nagulat siya, ang kanyang katawan ay umatras na parang kidlat. Kasabay nito, gusto niyang muling mag-transform sa buhangin, at ang malalaking piraso ng buhangin ay tumaas din mula sa kanyang mga kamay, tulad ng hindi mabilang na ang mga pana sa pangkalahatan ay pumutok kay Tang Wulan. Ang palad ng kuko ng dragon na kanyang nahawakan ay biglang naging purple-black, at ang electric light ay sumabog kaagad, naging malalaking expanses ng electric light, at kasabay nito, ang hangin sa paligid ng katawan ni Tang Wulan ay umikot muli. Lumitaw ang kakaibang eksena. Tila lumipat si Lu Yoxing sa isang iglap, lumilitaw sa lugar na kanyang nadaanan sa huling sandali, at ang malaking kamay ni Tang Wulan at ang kulog at kidlat ni Pang Pai ay naghihintay na doon. Pakiramdam ko ay parang sinaktan ito ni Lu Yoxing. Gusto pa rin magpumiglas ni Lu Yoxing, may kaunting liwanag na kumikislap sa kanyang katawan, malapit na niyang bitawan ang kanyang sandata sa labanan. Gayunpaman, ang lila at itim sa palad ng kanang palad ni Tang Wulan ay biglang pumutok, isang napakalaking nakakadiri na puwersa ang pinakawalan. Si Lu Yoxing ay nakaramdam lamang ng pagkahilo sa kanyang utak, at ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng laman sa isang iglap, at siya ay naputol mula sa kanyang sariling sandata sa labanan. Puff! Agad na pumutok ang electric light, ang katawan ni Lu Yoxing ay kumaluskos na parang bola ng kulog at kidlat sa mga kamay ni Tang Wulan. Hawak sa isang kamay ang katawan ni Lu Yoxing, ang mga mata ni Tang Wulan ay napuno ng asul at lila na mga electric light. Sa oras na ito, para siyang Diyos ng kulog. Okay, nagsimula na ang laro. Dir-diretsyong umatake si Yulong Yingyan sa pagkakataong ito. Ano ang nangyayari? Bakit nasa hustong gulang na naman si Lu Yoxing? Hindi, sa ekspresyon niya, mukhang hindi naman. Kusa niyang ginawa. Ano ang sitwasyon? Diyos ko. Kulog, Diyos ko. Tapos na ang laro. Oo, natapos ang buong laro sa ganitong bilis. Ang komentaryo ay nabigong magsabi ng isang salita. Ang banggaan na ito, na orihinal na itinuturing na isang tunggalian ng lahat, ay natapos. Hindi man lang pinakawalan ni Lu Yoxing ang mga kakayahan ng kaluluwa na sinamantala niya, kaya natalo siya. Bumalik sa Time Realm. Ito ay ganap na sanhi ng pagtutulungan ng dalawang mahiwagang kasanayan ng Time Backward Realm at ng Dragon Emperor's Forbidden Law. Ang espiritual na kapangyarihan ay muling na-promote, kaya't ang espiritual na kaharian ni Tang Wulan ay natural na nasublimate muli, at ang espiritual na kapangyarihan ni Lu Yoxing ay masyadong malayo sa kanya, at ito ay ganap na puwang sa pagdurog. Hindi binigyan ni Tang Wulan ng pagkakataon ng kalaban na lumaban sa buhangin, at direktang gumamit ng pinaka-agresibong paraan. Nang ilabas ang Time Backward Realm, dahil sa pagbaluktot ng liwanag, ang kanyang buong pagkatao ay tila nakatapos ng isang shuttle. Dahil sa takip ng pagsabog ng kulog, si Lu Yoxing lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Sa mga mata ng madla, tila binawi ni Lu Yoxing ang Wan mismo, at pagkatapos ay natapos sa ilalim ng takip ng kulog at kidlat. Ang maliit na natitirang dilaw na buhangin ay nahulog sa lupa at gumawa ng isang serye ng mga chi-chi na tunog. Ito ay malinaw na nakakalason na buhangin. Upang talunin ang kalaban, ginamit na ni Lu Yoxing ang lahat. Pakiramdam din niya ay hindi siya ang kalaban ni Tang Wulan, kaya naghanda pa siya para sa lason at nahalo sa sarili niyang dilaw na buhangin, ngunit sinong mag-aakala na hindi pa niya ginagamit ang kanyang mabisyo na paraan ng pag-atake, nasa Tang Wulan na siya gumuho sa kulog at kidlat. Sa isang pitik ng kanyang kanang kamay, itinapon niya si Lu Yoxing, at si Tang Wulan ay dir-diretsyong naglakad patungo sa entablado ng walang ekspresyon. Bumagsak si Lu Yoxing sa lupa, ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig sa kulog at kidlat. 3 panalo at 3 panalo. Nakatulala si Chenggu Zhangting sa entablado, at pagkatapos ay nakita niya si Tang Wulan na naglalakad hanggang sa malapit na ang entablado sa rostrum at huminto, at pagkatapos ay may sinabi siya sa rostrum, ngunit walang tunog. Pagkatapos ay bumaba ako ng stage at umalis nang hindi tumitingin kay Lu Yoxing. Nasaksihan din ni Lan Fuzzy ang larong ito. Hindi rin niya malinaw na nakita kung ano ang ginawa ni Tang Wulan, ngunit biglang naramdaman na nakahawak siya sa kanyang leeg kanina, at tila hindi ito masyadong nanlumo. Sa podium, si Guyana ay nakatayo roon, ang kalmado sa kanyang mukha ay hindi maitago ang emosyonal na pagbabago-bago sa kanyang mga mata. Bago umalis si Tang Wulan, sinabi niya ang isang salita patungo sa rostrum, isang salita na siya lang ang nakakarinig. 4 na salita lang ang sinabi niya, huwag susuko. Kung makikita ng sinuman sa eksena ang labanang ito ng malinaw, si Guyana lang ang makikita. Ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang lakas ng buo sa labanang ito. Noong nakaraan sa ilalim ng takip ng kulog at kidlat, sinira ng ipinagbabawal na salamangka at ng Dragon King ang depensa at ganting atake ng kalaban sa isang iglap, at pagkatapos ay sumabog ang kulog upang wakasan ang kalaban. Kahit na habang kinokontrol ni Thunder si Lu Yoxing, naglunsad siya ng mental shock sa kanyang utak. Sa mental shock na ito, kahit papaano ay hindi maalala ni Lu Yoxing kung ano ang nangyari sa labanan. Masasabing natalo ni Tang Wulan ang kalaban sa pamamagitan ng isang dumadagandong na taktika, at kasabay nito ay lubos na itinago ang kanyang mga kakayahan. Yuan En, pinag-iisipan mo ba? Paglabas ng Mingdu Stadium, idinil ni Tang Wulan ang Soul Guide Communication Number kay Yuan En Yahui.
Pinag-iisipan ko. Pagkatapos nitong martial arts contest, uuwi ako para makita ang tatay ko, at sasamahan din ako ni Exie. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Okay, no problem, you go. If you need me, please inform me anytime. You can rest assured that I will take care of it. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Oo, salamat. Si Yuan Enyahui ay malamig ang ulo at hindi gaanong nagsalita. Ang simpleng dalawang salitang salamat ay naipahayag na niya ang kanyang damdamin. Kung hindi dahil sa lakas ni Tang Wulan na dalhin ang tatlong pag-atake ni Yuan Zenshin sa araw na iyon, marahil ay hindi pa rin niya malalaman ang mga bagay na iyon. At ngayon ay nagpasya siyang bumalik, makita ang kanyang ama, at makinig sa payo ng lolo. Matapos ibitin ang komunikasyon, hindi itinago ni Tang Wulan ang kanyang sarili at naglakad patungo sa direksyon ng Blacksmiths Association. Bilang karagdagan sa Mingdu Stadium, nakatanggap siya ng maraming atensyon. Sa mga nakaraang laro, medyo sikat na siya ngayon. Kaya lang sa mga sandaling ito ay naglalabas siya ng aura na hindi dapat pasukin ng mga estranghero, at walang sinumang maglalakas loob na lumapit sa kanya at makipag-usap sa kanya. Biglang, si Tang Wulan ay tila may naramdaman sa dilim, at ang kanyang mga mata ay agad na lumingon sa isang direksyon. Sa dulo ng kalye, tahimik na nakatayo ang isang figure. Nakasuot siya ng ordinaryong damit at sombrero sa ulo. Ang labi ng sombrero ay natatakpan ng kanyang hitsura, na ginagawang imposibleng makita, ngunit si Tang Wulan ang unang nakakita na naramdaman ko ang kanyang presensya. Isang pakiramdam na ang mga balahibo sa buong katawan ay nakatayo ng patiwarik, isang pakiramdam na mararamdaman lamang kapag may krisis sa buhay at kamatayan. Bagamat nasa downtown area ng Mingdo, sa sandaling ito, ang taong iyon lang ang nakikita ni Tang Wulan sa kanyang paningin. Tila sa pagitan ng mundong ito, silang dalawa na lang ang natitira. Huminto lang ang kabilang partido at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon, lalong lumakas ang malakas na aura na lumalabas sa kanyang katawan. Sa cultivation base ni Tang Wulan, nagkaroon ng pakiramdam ng paghinga. Pagkatapos ng kaunting paghinto, humakbang si Tang Wulan sa direksyon ng taong iyon, dahil alam niya na hindi niya ito matatago. Imposibleng tumakbo sa ganoong distansya. Wala man lang pagkakataon na humingi ng tulong. Ang kabilang partido ay sadyang nagpakawalan ng kanyang hininga upang hayaan ang kanyang sarili na malaman, walang duda na ito ay dahil sa kanyang pagtitiwala. Habang papalapit siya, mas makikita niya ang tao. Isa itong matipunong lalaki na mahigit 2 metro ang taas, ordinaryong damit na inaalaya ng kanyang malalakas na kalamnan, ngunit kakaiba, ang kanyang katangi tangi at pambihirang hitsura ay tila wala sa mga mata ng mga dumadaan. Hindi siya napansin ng maraming tao. Hanggang sa lumakad si Tang Wulan sa harapan niya ay dahan-daang itinaas ng malakas na lalaki ang kanyang ulo, ipinakita ang isang matigas na mukha na parang kutsilyo at palakol. Ang isang pares ng bahagyang nakataas na malalaking mata ay kumikislap ng gusto, nakatitig kay Tang Wu. Lin, sa wakas natagpuan na rin kita. Ang buong katawan ni Tang Wulan ay medyo masikip sa oras na ito, at ang Soul Core at Dragon Core sa kanyang katawan ay ganap na naayos, naghihintay ng pagkakataon na pumutok sa isang iglap. Alam niyang wala na siyang maraming pagkakataon para makatakas. Posibleng hawakan ng kalaban kahit isang beses at gumawa ng malaking paggalaw. Ang Temple of War God ay nasa Mingdo, at ang tanging maaasahan niya ngayon ay ang pagliligtas na maaaring dumating anumang oras. Ang mas malakas na kapangyarihan sa pag-iisip ay nagpalakas din sa kanyang paghatol. Kitang-kita niya na mas delikado pa ang matangkad na lalaki sa harap niya kaysa kay Yuan Zenshin. Sa anumang paraan ay hindi mas mababa sa Pluto Dauluo Halosa. Sa madaling salita, itong nasa harap niya ay isang nakakatakot na pag-iral sa antas ng huwad na Diyos. Natatakot ako na sa Mingdo na ito, baka hindi na tayo makahanap ng ganoong tao. Bukod dito, hindi niya kilala ang taong ito, at ang hindi kilala ay ang pinaka-nakakatakot. Isang nakakatakot na malakas na tao na hindi maipaliwanag, ang pinakamalaking pinagmumula na may isip niya ay ang pagtuturo ng banal na espiritu. Sa harap ng panggigipit, ang sariling potensyal ni Tang Wulan ay napukaw din ng gusto, ang kanyang pag-iisip ay bamaling at kinakalkula niya ang iba't ibang mga posibilidad. Ang kanyang pinakamalaking pag-asa ngayon ay nagmumula sa natitirang 2 hindi tiyak na bagyo na iniwan ng kanyang ama, ngunit siya mismo ay hindi alam kung paano palitawin ang hindi tiyak na mga bagyo. Isang pagkakataon iyon para makatakas. Gayunpaman, ang pagiging target ng isang nakakatakot na pag-iral ay ganap na imposible. Ano ang relasyon ninyo ni Tang San? Tanong ng malakas na lalaki sa malalim na boses. Walang sino man ang nagtanong sa kanya tungkol sa ganitong uri ng tanong, o na ito ang pinakamalaking sekreto sa kanyang puso, tulad ni Guyu na palaging tumatanggi na sabihin ang kanyang sariling sekreto. Sa makatuwid, nang marinig niya ang pangungusap na ito mula sa kabilang partido, ang kanyang unang reaksyon ay napatulala. Halatang hindi niya inaasahan na magtatanong ng ganoon ang kabilang partido. Isinaalang-alang ni Tang Wulan ang hindi mabilang na mga posibilidad para sa matipunong lalaking ito na mahanap ang kanyang sarili, lalo na ang posibilidad mula sa banal na espiritu, ngunit hindi niya akalain na ang kabilang partido ay talagang magtatanong ng ganoong pangungusap. At nang itanong niya ang pangungusap na ito, naging malinaw ang orihinal na ilusyon ng matipunong lalaki, at sa wakas ay nakilala niya ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Sagutin mo ako, ito lang ang pagkakataon mo para mabuhay.
Isang di nakikitang hangarin na pumatay ang lumabas mula sa matipunong lalaki, na naging dahilan upang makahinga ang mga tao. Inangat ni Tang Wulan ang kanyang ulo, sumilay ang katigasan ng ulo sa kanyang mga mata, paano mo nalaman na may relasyon ako kay Tang San? Ang iyong martial soul ay ang Blue Silver Emperor. Tang San ay nag-iisa sa bloodline na ito. Si Tang San ay hindi nag-iwan ng anumang dugo sa mundong ito. Sa makatuwid, ang isang martial soul gaya ng Blue Silver Emperor ay hindi dapat lumitaw. Sabi ni Han. Natigilan si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na susuriin ng kabilang partido mula sa direksyong ito na magkamag-anak sila ni Tang San. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkatulala. Sa sandaling ito, medyo nalilito ang kanyang kalooban. Aminin ba niya o hindi? Ang nasa harap niya ay sobrang makapangyarihan, ngunit hindi niya alam kung siya ay isang kaaway o kaibigan, at sa sandaling aminin niya ito, kung ang lihim na ito ay malalaman sa labas ng mundo, malamang na magdulot ito ng malaking problema sa kanyang sarili. Magtanong lang, ang isang batang mapanirang puri sa mainland ay magiging kaakit-akit sa mga malalakas na gustong lumampas sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Nagdududa si Tang Wulan na siya ay hihiwain at pag-aaralan. Pero kung hindi mo sasabihin, paano ka makakatakas sa kamay ng nasa harap mo? Nang makita ang kumikislap na mga mata ni Tang Wulan, ang malakas na lalaki ay huminga ng malamig, at bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ito patungo sa kanyang balikat. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na napakalaki ng mga bundok. Ang mas nakakatakot ay ang pagkakahawak na ito ay nagparamdam sa kanya na hindi siya makaiwas, na parabang ang langit at ang lupa ay natatag sa isang iglap, malinaw na iyon ang kapangyarihan ng batas. Tungkol naman sa batas ng langit at lupa, ngayon pa lamang niya ito naiintindihan, at ito ay malayo sa malalim, ngunit ang taong nasa harap niya ay may pakiramdam ng ganap na kontrolin ng batas. Ito rin ay ang aplikasyon ng batas, ngunit ang agwat ay masyadong halata. Ang mga mata ni Tang Wulan ay naging ginto sa isang iglap, ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay nasira, ang kanyang kanang kamay ay naging isang kuko, at hinawakan niya ang palad ng pagkahulog ng kalaban, pinasimple ang aplikasyon, at ang hari ng dragon ay nabali. Ang nakapaligid na hangin ay napilipit, at ang mapang-epong batas ay biglang umindayog, at nagpakita pa ng mga palatandaan ng pagkawasak sa loob ng isang tiyak na saklaw. Ha! Nagulat ang malakas na lalaki, ngunit ang kanyang kanang kamay ay tila biglang lumaki. Naging blur ang lahat sa paligid niya sa isang iglap, parang nawala na lang, isang malaking bundok na anyong 5 daliri ang nahulog mula sa langit. Bawal! Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin, umuungal sa kanyang puso. Bang! Ang bundok ay nawala at gumuho, at ang Forbidden 10,000 Magic sa wakas ay nagpakita ng malakas na epekto nito, na agad na nabasag ang higanti at payat na umapi sa kanya sa mental at pisikal na paraan. Gayunpaman, lumubog pa rin si Tang Wulan, at hinawakan ng matipunong lalaki ang kanyang mga balikat. Ikinulong niya ang mga kakayahan ng kaluluwa ng kalaban, ngunit hindi niya kayang ikulong ang malakas na pisikal na palad ng kalaban. Isang masakit na balikat, na parabang ang buong lakas ng kanyang katawan ay pinigilan sa isang iglap, ang matipunong lalaki ay ngumisi, oo, ito ay mas mabuti kaysa sa huling pagkakataon. Bago pa maintindihan ni Tang Wulan ang kahulugan ng kanyang mga salita, ang hangin sa paligid ay agad na nabaliw at nabasag. Sa sumunod na sandali, nalaman niyang nawala na siya. Ito ay paglalakbay sa kalawakan. Anong uri ng lakas ang kailangan para magawa ito? Isang bulaklak sa kanyang harapan, ang napakalaking pressure sa kalawakan ay nagdulot ng sariling kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan na kumawala ng mag-isa. Kakatuwang sabihin na hindi tinataka ng kabilang partido ang kanyang kapangyarihan. Maaari pa rin niyang pakilyusan ang kanyang soul power at bloodline power, ngunit imposibleng gamitin ang mga kapangyarihang ito. Gamitin sa labas ng katawan. Tila isang sandali lamang ang lumipas, at ito ay kasing haba ng isang siglo na ang lumipas. Ang liwanag ay kumikislap, at nang muling lumiwanag ang paligid, isang matinding pagkahilo ang dumating, at kasabay nito, naramdaman pa rin ni Tang Wulan ang napakasariwang hangin na dumadaloy patungo sa kanyang mukha. Ito ay sa pag-aayos, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mundong puno ng buhay, napapaligiran ng mga makakapal na puno at mga halaman, ang temperatura ay nakakapresko at kaaya-aya, at ito ay hindi maipaliwanag na komportable. 10,000 Beasts Terrace. Oo, bukod sa Stardew Great Forest, nakita lang niya ang ganitong uri ng kapaligiran sa isang lugar, at iyon ay ang 10,000 Beast Stage na pinasok niya sa Martial Arts Recruiting Examination hindi pa katagal. Higit pa, ang nasa harapan mo ay nanggaling sa 10,000 Beast Platform. Mukhang dapat na siyang mag-shuttle sa pagitan ng eroplanong ito at ng Daoluo Continent kung gusto niya. Ang matipunong lalaki ay ngumiti ng walang pakialam, ikaw ay isang matalinong tao, kaya ngayon ay masasabi mo na. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tingnan siya, at sa wakas ay nahulaan ang pagkakakilanlan ng hindi maipaliwanag at makapangyarihang lalaki sa kanyang harapan. Isa ka bang Titan Great Ape? Mukhang nahulaan ko iyon noong araw na iyon. Bahagyang nanginginig ang boses ni Tang Wulan. Sure enough, alam mo na. Isang liwanag ang bumungad sa mga mata ng matipunong lalaki. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ang sinumang nakakaalam ng kasaysayan ng mga ninuno ng Tang Sect 20,000 taon na ang nakakaraan ay dapat malaman ito.
Isa na itong maalamat na kwento sa kontinente ng Daoluo. The Brony laughed, ganun ba? Pero akala mo parang mas mabilis. Ngayon, masasagot mo na ang tanong ko. Kung ang sagot mo ay hindi kasiya siya sa akin, I don't mind let you turn into fertilizer here. This small world is not too stable and needs more energy to support it. Ang lakas mo, mayroon ka ng sariling rules, and you are considered as a small world, which is integrated tonic world. Napabuntong hininga si Tang Wulan, kung ikaw talaga ang Titan Giant Ape at ang Sky Blue Bull Python, o kahit ang dating dalawa, hindi mo dapat gawin ito. Hindi ka magaling kay Tang San, ang ninuno ng Tang Sect. Mga kaibigan, ni hindi ka nagatubiling isakripisyo ang iyong sarili para tulungan siya. Ang mga mata ng matipunong lalaki ay biglang naging mabangis, iyon ay isang bagay na kabilang sa panahon ng Tang San. Sa panahong iyon, ang mga kaluluwang hayop ay sumasakop sa pinakamahalagang posisyon sa mundo. Kayong mga tao ay nagsisikap lamang na magtayo ng mga lungsod at nagsisikap na mabuhay. At ngayon ano? Sa pangunahing eroplano ng Daoluo Continent, mayroon pa ring puwang para sa mga kaluluwang hayop upang mabuhay. Ngunit ilan pa ang mga kaluluwang hayop upang mabuhay? Eroplanong ginawa namin upang magtipon ng ilan, natatakot ako na ang buong mundo ng mga kaluluwang hayop ay matagal nang nawasak. Ang manugang ni Tang San ay nagtrabaho ng husto 10,000 taon na ang nakalilipas, nagsisikap na gawin ang mga Panginoon ng kaluluwa ng tao at mga kaluluwang hayop na magkakasamang mabuhay ng mapayapa, pagkatapos lamang magkaroon ng mga kaluluwa, ang pagoda ng paghahatid ng espiritu, ngunit, ang pagoda ng paghahatid ng espiritu, hehe. Sinong mag-aakala na sa bandang huli, sila ang tunay na nagpabiye sa mga kaluluwang hayop na mapuksa? Bumantong hininga si Tang Wulan, kailangan niyang aminin na ang kalikasan ng tao ay sakam. Kung sasabihin mo na noong una kang nagsimulang makitungo sa mga espiritong hayop, ito ay para sa kaligtasan. Pagkatapos, kapag ang mga tao ay naging mas malakas, lalo na pagkatapos na lampasan ang kapangyarihan ng mga kaluluwang hayop, ito ay hindi lamang para sa kaligtasan. Ang mga tao ay nagsimulang katayin ang mga espiritong hayop ng walang kabuluhan upang makakuha ng mga benepisyo, tulad ng espiritong tore at kahit na ginagamit ang mga espiritong hayop para sa pagsasaliksik at bihag ng mga espiritong hayop. Ngunit sinimulan din ng mga tao na matikman ang mga side effect na dulot ng pagbagsak ng Soul Beast System, nagsimulang gumuho ang sigla ng buong mundo, at kitang-kita ang kahinaan ng binhi ng buhay. Ang Daoluo Continent ay orihinal na pag-aari ng mga espiritong hayop, at ang mga espiritong hayop ay maglalaban sa isa't isa at umunlad, ngunit paano ang mga tao sa mundong ito? Ngunit ito ay walang katapusang pangangailangan. Pinapatay nila ang mga kaluluwang hayop, kahit na walang pinipili, at bumuo ng isang malaking bilang ng iba't ibang mga mapagkukunan ng buong planeta, na nagreresulta sa isang kakulangan ng mga mapagkukunan at isang malaking pagbaba sa sigla ng planeta. Hanggang ngayon, kailangan nilang mabuhay para sa mga magiging anak at apo. Patungo sa labas ng mundo upang galugarin. May paraan talaga si Tang Wulan para pabulaanan ang sinabi ng malakas na lalaki, ngunit talagang ayaw niyang pabulaanan ito ngayon. Nang makita ang katahimikan ni Tang Wulan, ang emosyon ng malakas na lalaki ay tumahimik din sa loob ng ilang minuto, limitado ang pasensya ko, sabihin na nating, ano ang relasyon mo at ni Tang San. Dapat mong malaman na sa harap ko, walang pagkakataong swertehin. Sa pagkakataong ito, isinara ko na ang batas ng buong mundo ng mga hayop, kahit na siya ang pumasok, wala kang paraan. Bagamat hindi alam ni Tang Wulan kung sino ang tinutukoy niya sa bibig ng malakas na lalaki, malabo niyang hulaan na dapat ay ito ang may-ari ng Silver Giant Claw na lumayo sa kanya. Soul Beast din ba yan? Ikaw ang Titan Great Ape. Biglang sabi ni Tang Wulan. Natigilan sandali ang matipunong lalaki, bakit? Sinabi ni Tang Wulan, dahil sa iyong sukdulang lakas. Hindi nagtagal, nabangga niya si Yuanen Zhenchen, at nagkaroon siya ng malalim na karanasan sa dalisay na kapangyarihan. Kung si Yuanen Zhenchen ang ultimate strength, ang nasa harap niya ay masasabing batas ng lakas. Bahagyang kumunat ang noo ng malakas na lalaki, sagutin mo ang tanong ko. Sinabi ni Tang Wulan sa kanyang sarili, kung ikaw ay isang Titan Great Ape, ayon sa makasaysayang mga record, ang iyong pangalan ay dapat na tawaging Erming, tama. Bahagyang nagbago ang mga mata ng matipunong lalaki, at bumulong siya, walang tumatawag sa akin sa pangalang ito sa loob ng maraming taon. Huminga ng malalim si Tang Wulan, kung ikaw si Erming, masasabi ko sa iyo. Ang pangalan ko ay Tang Wulan, Tang San, ang aking ama. Pagkasabi niya nito, naramdaman niya agad na lumiit ang mga pores sa buong katawan niya. Ito ay isang hindi maipaliwanag na kaguluhan. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya sa iba ang tungkol sa kanyang karanasan sa buhay at inamin na si Tang San ay kanya. Ama. Nang sabihin niya ito, kahit na siya ay hindi alam kung ang kanyang emosyon ay naglalaman ng pananibik o iba pa, ngunit walang duda na sa sandaling ito, puno siya ng pagmamalaki. Proud na may ganitong ama. Ang mga kamay ng matipunong lalaki ay naikuyom ang kanyang mga kamao sa isang iglap, at hindi niya inaasahan ang sagot na ganito, anak ka ba ni Tang San? Puno ng hindi makapaniwala ang boses niya. Tang Wulan, Tang Wulan, Tang Wulan. Si Tang Wulan ay kapatid mo. Biglang lumalim ang mga mata ni Erming. Ang mga mata ni Tang Wulan ay komplikado at sinabi, ang kanyang pangalan ba ay Tang Watong?
Ang alam ko lang ay mayroon akong isang nakatatandang kapatid na babae. Sumama ka sa akin. Hindi na nagtanong pa si Erming, ngunit kumaway kay Tang Wulan at naunang tumalon. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito hinawakan. Lumipad din si Tang Wulan, sumunod kay Erming, at sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumipad patungo sa malayo. Marahil ay dahil naramdaman ko ang aura na nagmula sa katawan ni Erming, walang sino man sa paligid ko ang nang-ahas na lumapit sa soul beast ko. Sa buong kagubatan, basta may madadaanan siya, parang tahimik. Si Tang Wulan ay nasa agitated mode. Noong una ay gusto niyang humanap ng isa pang pagkakataon para makapasok sa 10,000 Beast platform para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng dalawa, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ang nagkusa na hanapin ito. Sa sandaling ito, medyo kumalma rin siya, huminahon, mas naramdaman niya ang pagiging tunay ng dalawang pagkakakilanlan na ito, at sila lang ang magsasabi na ang Blue Silver Emperor ay para lamang kay Tang San. Ito ay dahil pamilyar sila sa kanilang ama, at lalabas sila upang mahanap ang kanilang sarili para sa ganitong uri ng bagay. Kung ang lalaking nasa harap niya ay si Erming talaga, siya ang Titan Great Ape King. Sa isang kahulugan, siya pa nga ang dapat na ninuno ng pamilya ni Yuanan Yahui. Mas marami pa silang dating kaibigan ng mga magulang nila, kaya natural na hindi nila sasaktan ang sarili nila. Ang malakas na ipinakita ni Erming, kung maaari silang maging sariling tulong sa hinaharap, ay magiging isang magandang bagay para sa Tang Sect at Shrek. Gayunpaman, ngayon ay tila napakasama na niya sa mga tao, na isang mas mahirap na problema. Ngunit ito ang lahat ng mga bagay na dapat sundin. Ang pinakamahalagang bagay ay nakahanap ako ng isang figure sa alamat na talagang nakakakilala sa aking mga magulang. Mula sa kanilang mga bibig, mas malalaman natin ang tungkol sa kanilang mga magulang, at magbibigay tayo ng mas malaking tulong sa paghahanap sa kanila sa hinaharap. Ito ang pinakamahalaga. Dinala muli ni Erming si Tang Wulan sa maliit na lawa, at pagkatapos ay nahulog patungo sa dalampasigan. Boss, ibinalik ko ang mga tao. Sigaw ni Erming sa direksyon ng lawa. Ang ibabaw ng lawa ay umaalon, lumitaw ang mga alon, at isang malaking ulo ng baka ang dahan-daang lumabas mula sa lawa. Ang malaking pagkakaiba sa mga ordinaryong baka ay ang ulo ng baka na ito ay lumilitaw na sumailalim sa ilang pagkakaiba-iba, at ang kabuuang proporsyon ay parang ito ay mas makitid, at tila ito ay umunlad sa direksyon ng dragon. Ang buong katawan ay asul at siksik na natatakpan ng hindi mabilang na pinong kaliskis. Sa hitsura ng malaking ulo, ang cyan light ay umaalingaw-ngaw, ang buong lawa ng tubig sa parehong kulay, ang cyan halo ay nagbago at bumangon, sa susunod na sandali, ito ay naging isang asul na ilaw at nahulog sa Erming at Tang Wulan sa paligid. Si Tang Wulan ay matamang tumingin at nakita na siya ay isang mukhang sinaunang tao, payat at matangkad, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng kakaibang hininga, hindi malakas, ngunit isang pakiramdam ng pagiging ang mundo mismo. Ito ay tiyak na dahil ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay umabot sa isang napakalakas na antas, na mas naramdaman niya na kapag lumitaw ang lalaking ito, ang buong espasyo sa paligid niya ay tila nagbago. Ito ay isang nakakatakot na pag-iral na baguhin ang mundo gamit ang sariling kapangyarihan. O in a sense, sa 10,000 beasts platform plane na ito, ang nasa harap niya at ang higanteng-higanteng unggoy sa tabi niya, ay masasabing master ng eroplano. Tama, sila ang mga master ng mga eroplano dito, at si Tang Wulan ay lubos na nakatitiyak sa kanyang paghatol, at tanging ang paliwanag na ito lamang ang makakaunawa sa pakiramdam na kanyang nararamdaman sa oras na ito. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa sinumang malakas na lalaki. Masasabing sa eroplanong ito, hindi na sila quasi-gods lang, kundi mga tunay na Diyos, kahit na sila ay tulad ni Pluto Daulu o Harosa, kung sila ay lalaban sa kanila sa eroplanong ito, hindi sila magkakaroon ng kaunting pagkakataon. Ito ang pagkakaiba sa larangan ng digmaan. Ang Sky Green Cow Python ay tumingin kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, na parang may nakikita mula sa kanya. At same time na sinabi ng Titan Great Ape, sinabi niya na siya ay anak ni Tang San. Bahagyang nagbago ang mukha ni Tianqing New Python, at tinanong niya si Tang Wulan sa malalim na boses, paano mo ito mapapatunayan? Sinabi ni Tang Wulan, kung talagang kaibigan kayo ng aking mga magulang, syempre mayroon akong paraan para patunayan ito, ngunit paano ko mapapatunayan na ikaw ang orihinal na Sky Blue Bull Python at Titan Giant Ape at mga kaibigan nila? Walang pakialam na ngumiti si Tianqing New Python, narito, wala kang pagpipilian. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan mabubuhay ka. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan. Siya ay isang karakter na mas gugustuhin na hindi yumuko. Sa isang iglap ay nagkaroon ng matigas na pagputok ng katigasan sa kanyang puso, ang kanyang mga labi ay masikip, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap. Hindi rin kita gusto. Nagtinginan ang Sky Green Cow Python kasama ang Titan Giant Ape na nagtataka, at sabay silang nagtawanan. Kung gayon ang iyong pinili. Walang pakialam na tanong ni Sky Green Bull Python. Biglang tumawa si Tang Wulan, bagaman hindi kita gusto, papatunayan ko ito sa iyo. Dahil ang buhay ko ay hindi lamang sa sarili ko, kundi pati na rin sa aking partner, Shrek, at Tang Sect. Gusto kong mabuhay. At higit sa lahat, hahanapin ko ang aking mga magulang, kapatid na babae, at pamilya ko sa hinaharap.
Paano ako mamamatay kung hindi ko pa talaga sila nakikilala? Ang katigasan ng ulo ay hindi kailanman maaaring kainin bilang pagkain. Hindi ito dapat ipagmalaki. Ang katotohanan ito ay nakilala na noong siya ay nasa Devil's Island. Ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya doon ay upang maunawaan ang kalubhaan at malaman kung alin ang mas magaan. Mabigat. Bago pumunta sa Devil's Island, baka lalaban siya hanggang kamatayan, kaysa yumuko. Ngunit pagkatapos ng Devil Island, siya ay nag-mature, at ang kanyang mature na kaisipan ay nagpapahintulot sa kanya na tingnan ang problema sa isang mas malawak na antas. Kayang yumuko at mag-inat bilang isang lalaki. Matapang na lumaban ng husto para mamatay, ngunit paano ang Tang sect? Paano si Shrek? Paano ang mga magulang? Paano ang mga kaibigan? Gaano karaming mga kahihinatnan ang ay dudulot ng aking sariling simbuyo? Sa makatuwid, dahil sinabi niya sa Titan Great Ape na siya ay anak ni Tang San, hindi niya planong labanan ang dalawang ito ng husto. Nakakatuwa, tapos ngayon patunayan mo sa amin. Parang ang tiwala mo. Mahinahon pa ring sabi ni Sky Green Bull Python. Sinabi ni Tang Wulan, kung sa tingin mo ay kakaiba ang Blue Silver Emperor, kaya nakikilala mo ang aking pagkakakilanlan, kung gayon may ilang bagay na dapat mong mas malaman. Halimbawa, ito. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, kumikislap ang gininto ang liwanag, at isang gintong sinag ang kumalat sa magkabilang panig ng sabay sa kanyang kamay, na naging isang napakatalim na matalim na punto. Sa payat na katawan ng baril, ang gintong halo ay damaloy, at isang dragon ang bumungad sa paligid nito. Nang makita ito, ang Titan Great Ape ay halos sumigaw at nagsabi, Golden Dragon Spear. Hindi, iba ito sa orihinal na Golden Dragon Spear. Noong ginamit ito ng munting mangkukulam, parang hindi ito masyadong matalas. Ang Sky Green Cow Python ay tumingin sa mahabang sibat sa kamay ni Tang Wulan na may nagbabagang mga mata. Sinabi ni Tang Wulan, dahil ito ay pinaputok ko, ang gintong sibat ng dragon ay dapat magmula sa mga tadyang ng Golden Dragon King, o ang mga buto-buto ng Dragon God. Hindi ako sigurado sa mga detalye. Tutal, narinig ko lang ang alamat. Mayroon itong dapat lunukan. Mga katangian. Mapalad akong natagpuan ang orihinal na Dragon Sword at Dragon the Mutual Slashing Sword. Si Spear, binuksan nila ang harapan at sa wakas ay naging anyo nito kung ikukumpara sa orihinal, ito ay naging mas walang talo ngayon. Ang mga mata ni Sky Green Bull Python ay kumikislap, nakatingin kay Tang Wulan, hindi sapat. Sinabi ni Tang Wulan, iniwan ito sa akin ng kapatid ko. Bago ako dumating sa mundong ito, iniwan ito sa akin ng kapatid ko. Kung tama ang hula ko, dapat siya ang munting mangkukulam sa bibig mo. Tumingin ang Titan Great Ape sa Sky Green Bull Python, ngunit hindi pinansin ng Sky Blue Bull Python ang kanyang tingin, ngunit patuloy na tumingin kay Tang Wulan. Tila hindi narinig ni Tang Wulan ang kanyang pagtatanong. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, at biglang namulaklak ang isang gintong liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling ito, sabay na nanginginig ang Sky Blue Bull Python at ang Giant Ape, dahil sa gulat nila. Tingnan ang Golden Trident pattern na lumitaw sa gitna ng noo ni Tang Wulan. Ang pattern na ito ay masyadong pamilyar sa kanila, sa sandaling nakuha ito ni Tang San, tulad ng ginawa ng Dragon Butterfly Daoluot ang Watong 10,000 taon na ang nakalilipas. Ito ang eksaktong Sigod Trident na ipinamana sa pamilya Tang San. Kaagad pagkatapos, isang napakapamilyar na pakiramdam ang lumitaw kaagad, ngunit ang buong 10,000 beast stable plane ay marahas na inalog, na parang may pakiramdam ng pagkapunit. Isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa pagkakahawak ni Tang Wulan, at ang gininto ang liwanag ay kumalat, at isang napakalaking mar-angle na aura ay kumalat din. Ang malakas na gininto ang kulay ay lubusang natakpan ang gininto ang kulay ng gintong Dragon Spear, at ang makinang na gininto ang liwanag ay sumugod sa kalangitan. Gamit ito sa kanyang kaliwang kamay, ang mga mata ni Tang Wulan ay naging solemn na, ang malaking talim ng trident ay nakatutok patungo sa kalangitan, naglalabas ng gininto ang kinang na parang mga alon ng tubig. Kamanghamanghang ito ay ang gininto ang trident na katawan. Ang mga ekspresyon ng Sky Green Bull Python at ang higanteng-higanteng unggoy ay nagbago ng husto sa parehong oras, at sa sandaling ito, wala na silang kahit katiting na pagdududa sa kanilang mga puso. Oo. Bukod sa personal na niregalo ito ni Tang San, sino ang maaaring magmay-ari ng kanyang pinakamahalagang artifact, ang Sigod Trident, na kumakatawan sa posisyon ng paninirang puri ng Sigod. Higit pa rito, sa paghusga mula sa kagaanan ni Tang Wulan na may hawak na trident ng Sigod, natanggap na niya ang pag-aproba nito kahit man lang sa isang tiyak na lawak. Sa sandaling ito, ang mga piraso ng gintong liwanag ay inilabas mula sa katawan ni Tang Wulan at naging liwanag at anino. Walang tunog, tanging liwanag at anino, ngunit nang makita ng Sky Blue Python at Titan Great Ape ang eksenang lumitaw sa liwanag at anino, naging excited ang kanilang mga ekspresyon. Para sa kanila, ang figure ay masyadong pamilyar, hindi ba ito ay isang henerasyon lamang ng Diyos na hari, si God Tang San? Kahit na ang katawan ni Tang San ay mukhang ilusyon, siya ay totoo, at sa liwanag at anino, kinakausap niya si Tang Wulan. Sa mar-angle na templong iyon, muli siyang tinuturuan ng isang bagay. Ito ang alaala ni Tang San noong siya ay lumang tang, at kabilang sa alaala ni Tang Wulan.
Ang pagpapakita ng kapangyarihang pangkaisipan pagkatapos maabot ang kaharian ng pag-iisip ng konkreto. Wala nang higit na sumasalamin sa kanyang pagkakakilanlan kaysa sa pagkonkreto ng pag-iisip. Ang pag-iisip ay mahirap pekain, dahil ang mga bagay na hindi pa talaga nangyayari ay hindi maisasalarawan. Ang screen ay patuloy na kumikislap ng tangsan na nagtuturo ng tanghulan, hanggang sa talagang nagpakita si tangsan upang iligtas si tanghulan mula sa panganib, at pagkatapos ay ipinasa ni tangsan ang gintong trident kay tangsan, at tinuruan siya ng Baiyunchen ng sunod-sunod. Dala ang dalawang mahiwagang kasanayan ng hangin yoyo at hindi tiyak na bagyo. Hanggang sa katapusan, sa ilalim ng proteksyon ng tangsan, ang dumadagandong na yan Prison Vine ay sumisipsip ng thunder at matagumpay na umunlad. Nang makita ang hindi tiyak na unos na ipinakita ni Tangsan, ang Sky Green Bull Python at ang higanteng-higanteng unggoy ay sabay na ikinuyom ang kanilang mga kamao, at ang pressure na orihinal na ginawa kay Tangwulan ay nawala. Nawala ang liwanag at anino, at nagising din si Tangwulan mula sa alaala. Natanggap ko ang ginintoang trident sa lalong madaling panahon, at ang eroplano ay hindi makayanan ito. Nag-aalalang sabi ni Sky Green Bull Python. Isang liwanag ang kumislap sa kamay ni Tangwulan, at ang Golden Trident ay mabilis na binawi, at ang panginginig ng buong eroplano ay bumalik sa orihinal nitong estado, at ang pagyanig ay hindi na nagpatuloy. Ang Azure Bull Python at ang Titan Great Ape ay nagkatinginan, at ang mga mata ng dalawang lalaki ay palaging nagpapakita ng kagalakan, at ang kanilang mga katawan ay bahagyang nanginginig dahil sa kanilang pananabik. Buhay siya, buhay talaga. Ang galing talaga. Haha, dapat buhay silang lahat, may pag-asa tayo. Ang Titan Great Ape ay sumayaw sa tawa at sumigaw, sa antas ng kapangyarihan nito. Ang mga emosyon ay magiging labis na nasasabik na talagang ginawa nitong medyo katawa-tawa si Tangwulan, ngunit sa parehong oras ay malinaw niyang nararamdaman ang taos-pusong kagalakan sa puso ng dalawa. Wulan, your identity is beyond doubt. Ako si Daming, at siya si Erming. You can call us uncle or uncle. We are commensurate with your father, and we are playing with your mother since childhood. Good partner. Ang boses ng Sky Green Cow Python ay halatang mas malumanay, at ang titig na tumingin kay Tangwulan ay nagdagdag pa ng isang uri ng kabaitan. Hindi ba nasasabik si Tangwulan? Para sa pagkakakilanlan ng dalawang nasa harap niya, hindi na niya kailangan pang i-verify ng husto, dahil sa lakas ng dalawang maladyos na ito, hindi na kailangan ng iba pang patunay. Kung hindi nila nakilala na maaaring sila ang unang inapo ni Tangsan, hindi nila mahahanap ang kanilang sarili. Si Tangwulan ay nakakita ng dalawang tiyuhin. Yumuko at sumaludo si Tangwulan, puno ng paggalang at pag-asa ang kanyang mukha. Hanggang ngayon, alam niya lang kung sino ang kanyang mga magulang at kung bakit siya naiwan sa Daoluo Continent noong una. Gayunpaman, alam niya lamang ang lahat tungkol sa kanyang mga magulang mula sa kasaysayan, ngunit hindi niya alam ang tunay na mga detalye. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng aking ina. Inalalayan ng Sky Green Cow Python ang kanyang braso, isang pamilya, hindi na kailangan ng napakaraming red tape. Sa simula, tinampol ng kapatid mo ang kanyang ilong sa harap namin. Natakot kaming lahat sa kanya. Nang maglaon, pagkatapos ipanganak ang anak ni Wu Yuhao, siya ay tapat. Marami na siyang pinagdaan ng paghihirap kasama si Wu Yuhao, at sa wakas ay nagkasama-sama. Nanlaki ang mga mata ni Tangwulan, kapatid ko ba talaga si Dragon Butterfly Daoluo? Palagi siyang hindi sigurado tungkol dito, kahit sa kasaysayan, ngunit marami siyang haka-haka. Pagkatapos ng lahat, hindi talaga sinabi ng Dragon Butterfly Daoluo Tangwatong na siya ay anak ng si God Tangsan. Ito ay palaging isang malaking misteryo sa kasaysayan. Pero hindi ko inasahan na ma-reveal ako ngayon dito. Tumango si Tianqing Niu Python at sinabing, malamang 10,000 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang iyong kapatid na babae ay binatilyo pa lamang sa God Realm, ngunit siya ay pumuslit palayo sa mas mababang kaharian upang maglaro. Noong panahong iyon, alam ng iyong mga magulang na sinasadya nila siyang pumunta. Nakaranas sa kontinente ng Daoluo. Lihim na inanyayahan ako at si Erming sa kanya upang saktan siya sa Duuluo upang hindi siya saktan sa Duuluo. Sa wakas ay nakilala siya ni Yuhao bilang ikaw pagkatapos ng maraming pagsubok sa amin. Pero ang batang iyon ay pinahihirapan din ng iyong ama. Natigilan si Tangwulan. Hindi man niya naranasan ang mga bagay na iyon, punong-puno siya ng expectations habang naririnig niya ang Sky Green Cow Python na nagkukwento tungkol sa kanyang ate. Ang laki ng pag-asa niyang marinig ito. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa rito. Uncle Daming, anong nangyari noon? Ano ang nangyari sa God Realm mamaya? Sinabi lang sa akin ng tatay ko na ang God Realm ay nakatagpo ng kaguluhan ng oras at espasyo at tinangay ito sa ibang lugar. Hindi na sila makakabalik pansamantala. Time and space turbulence. Sabihin mo sa akin, ano ang sinabi niya? Kung paanong si Tangwulan ay sabik na malaman mula sa kanila ang tungkol sa balita ng kanyang pamilya, inaasahan din nilang malaman mula kay Tangwulan ang tungkol sa mga pagbabago sa mga Diyos. Balita. Ang tanong ay si Erming, ngunit pinigilan siya ni Daming, huwag mo munang itanong ito, sabihin muna natin kung ano ang alam natin, at pagkatapos ay makinig sa usapan ni Wulan, para hindi magulo ang pag-iisip ng lahat. Bagamat nagmamadali si Erming, tumango siya. Daming ang naging backbone ng dalawa.
Nagpatuloy si Daming, karamihan sa iyong mga talaan sa kasaysayan ng tao tungkol sa Tangsan ay totoo, dahil maraming bagay ang iniwan niya sa mga susunod na henerasyon. Sinabi sa amin ni Tangsan na talagang hindi siya kabilang dito. Ang mundo ay nagmula sa ibang mga eroplano. Ito ay ang parehong malaking eroplano na tulad namin, ngunit walang Soul Master. Nang maglaon, ang Tangsek na mga paraan ng pagtatanim ng armas, gayon din ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng Bani It, na naitala mula sa mga batik anungsuan, na naitala sa Tangi It. Eroplano. Kaya lang pagkatapos ng improvement ni Tangsan, ito ay angkop para sa cultivation ng aming Plane Spirit Master. Frankly speaking, noong magkasama ang nanay mo at si Tangsan, ayaw namin. Dahil ang nanay mo ay 100,000 year soft-bone rabbit, kung tutuusin, soul beast ito. At dapat mo ring malaman na ang 100,000 year soul gaano kaakit-akit ang halimaw para sa iyong mga kaluluwang Panginoon ng tao. Ngunit ang iyong ina ay kailangang pumili ng isang may sapat na gulang, kaya lang natin itong ma-rehabilitate. Nang maglaon, nakilala ng iyong ina si Tangsan, at ang hindi namin inaasahan ay darating ang iyong ina upang iligtas siya at isakripisyo ang kanyang sarili, na gagawin itong spirit ring ng iyong ama. Mabuti na lang at mabait at matuwid din si Tangsan. Hindi siya nagdalawang isip na bayaran ang lahat para mabuhay muli ang iyong ina. Sa huli, nabali niya ang kanyang braso at pinakawala ng buto ng kaluluwa. Nais kong maging isang lalaki muli ang iyong ina. Sa oras na iyon, pinili din naming magsakripisyo at maging kanyang lakas. Bahagi nito, sa wakas ay nakatulong sa iyong ina na mabuhay muli. Nang maglaon, si Tangsan ay kinilala ng Diyos, at si Tangsan ay naging Diyos ng dalawa, at si Tangsan ay kinilala ng Diyos, sa makatuwid nga, dagat at ang Diyos ng Shire ang Diyos ay nakipaglaban sa dalawang Diyos at nagtagumpay sa isa't isa, kaya nalutas ang krisis sa buong kontinente noong panahong iyon. Ang kontinente ng Daoluo noong panahong iyon ay ibang-iba sa ngayon. Ito ang panahon kung saan ang langit at lupa ang pinakasagana, at ang kapangyarihan ng eroplano ay napakalakas na hindi ito maaapektuhan kahit na naglalaman ito ng labanan ng mga Diyos. Sa pagsasalita tungkol dito, malinaw na nagpakita ng kalungkutan ang mga mata ni Daming, Wulan, dapat ngayon mo lang ito naramdaman. Noong pinakawalan mo ang Golden Trident, nagkaroon ng hindi matatag na pagbabago sa maliit na eroplanong ito. Tumpak na sa madaling salita, kung talagang sumiklab ang digmaan sa antas ng Diyos dito, ang buong eroplano ay mawawasak sa isang iglap, at ang lahat ng nilalang ay mamamatay din sa eroplano. Hindi matatag, at maaari lamang maging parasitiko sa isang malaking eroplano tulad ng Daoluo Continent, at kapag iniwan mo ito, ikaw ay malipol. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan, ngayon lang niya ito naramdaman. Nagpatuloy ang Azure Bull Python, at ang Daoluo Star ay talagang isang eroplano, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa aming maliit na eroplano. Ang bawat eroplano ay may sariling mga batas, at ang mga lakas ng mga batas ay apektado rin ng eroplano mismo. 20,000 taon na ang nakalilipas, ang Daoluo Continent na eroplano ay ang pinakamalakas. Sa oras na iyon, ang buong eroplano ay puno ng sigla, at ang pinakapangunahing batas sa pag-unlad. Oras, sa walang masama sa pagtanggap ng 4 na unang antas na mga Diyos sa kontinente ng Daoluo upang makipaglaban sa isa't isa ngunit kung ito ay ilalagay ngayon, kung mayroon pang 2 Diyos na labanan sa 2 Diyos. Pagkasabi nito, ginisya niya, kung ganoon, malaki ang posibilidad na ang isa o higit pang mga bitek sa oras at espasyo na hindi maaaring tulay ay mapunit sa kontinente ng Daoluo, mapunit ang buong kontinente, at maging ang Daoluo Star ay sasailalim sa matinding pagbabago. Nang marinig ni Tang Wulan ang kanyang sinabi, hindi napigilan ni Tang Wulan ang pagbabago ng kanyang mukha, bakit ito nangyayari? Dahil sa inyong mga tao. Halos galit na sinabi ni Erming, aminin ko na kayong mga tao ay may walang kapantay na karunungan sa mga kaluluwang hayop. Mahusay kayo sa lahat ng uri ng paglikha, ngunit sa parehong paraan, mas mahusay kayo sa pagkawasak. Kasabay ng iyong mga tao ay patuloy na lumalakas, at ang buhay na espasyo ng kaluluwang hayop ay patuloy na pinipiga, at ang sigla ng iyong bahagi ng planeta exploration ay sumisira din sa buong planeta. Maraming buhay na may napakalaking sigla, kahit na ang Stardow Great Forest ay wala na ngayon kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, ang lakas ng buhay ng eroplano ay patuloy na hihina. Lalo na pagkatapos bumangga ang Sun Moon Continent sa Daoluo Continent, ang Soul Guidance Device ay dinala sa Daoluo Continent at binuo sa napakabilis. Ang huling 10,000 taon ay ang pinakamabilis na 10,000 taon ng puwersa ng buhay ng buong Daoluo Continent. Pagkasabi noon ay hindi napigil ang mapabuntong hininga ang dalawa. Sumimangot si Tang Wulan, wala bang nakakaalam nito at sinusubukang baguhin ito. Mataimtim na sinabi ni Daming, nalaman ito ng iyong bayaw sa simula. Sa madaling salita, maaari siyang lumikha ng isang sistema ng kaluluwa, at tinutulungan pa rin namin ito. Umaasa ako na kayong mga tao ay maaaring mabawasan ang pagpatay sa mga kaluluwang hayop at ipaglaban sila. Ilang buhay na espasyo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tore ng paghahatid ng espiritu na kanyang nilikha ay ngayon ang mamamatay tao na sumisira sa mundo ng buong kaluluwa. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon ang aking bayaw ay iiwan ito ng mag-isa. Siya ay naging isang Diyos na paninirang puri din. Hindi ba maaaring makagambala ang paninirang puri ng Diyos sa mga bagay sa kontinente ng Daoluo?
Mapait na ngumiti si Daming at nagsabi, ayon sa normal na sitwasyon, syempre dapat ito ay posible. Ang pagkakaroon ng God Realm ay upang mapanatili ang kaayusan ng iba't ibang mga eroplano sa ilalim ng jurisdiction nito at maiwasan ang malalaking problema mula sa mga eroplano. Lumalabas na ang ating God Realm, ito ay isang napakaharmonya at napakalaking God Realm na kumokontrol sa maraming eroplano. Ang God Realm ay kinokontrol ng God Realm sa isang komite ng God. Sa kanila, maging sa mga Diyos ng mabuti at masama, nang hindi alam kung saan pupunta, ang iyong ama ay naging pinuno ng 5 Diyos na hari, at may pananagutan sa jurisdiction ng buong God Realm at lahat ng mga eroplano. Sinabi ni Erming, kung nandoon pa ang God Realm, syempre wala sa mga bagay na ito ang mangyayari, at hindi natin kailangang maging sobrang sakit. Gayunpaman, ang God Realm ay biglang nawala halos 10,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay tiyak na dahil walang God Realm para kung ang utos ay nasa ilalim ng kontrol, ang iyong mga tao ay bubuo ng napakabilis, at sa ilalim ng ganoong kabilas na sitwasyon, ang buong sigla ng plano ay malapit ng maubos. Nang may gustong sabihin si Tang Wulan, sinabi ni Daming, narinig mo na ba ang Abyss Plane? Ito ay konektado sa ating Daoluo continent mga 6,000 taon na ang nakararaan. Tumango si Tang Wulan. Ngumisi si Daming, at nagsabi, ito ang dinanas ninyong mga tao mula sa sarili nilang masasamang kahihinatnan. Ito ay tiyak na dahil ang lakas ng buhay ng eroplano ng Daoluo continent ay damaloy ng gusto, at ang batas ng eroplano ay tila mahina, ito ang magiging masamang aso ng eroplano sa kailaliman. Sa pilitang koneksyon. Gaano man kalaki ang presyo na binayaran sa umpisa pa lang. Ang kontinente mismo ay hindi nagbabago, at ang enerhiya ng buhay nito ay hindi tumataas. Imposibleng harangin ang koneksyon na ito sa lalong madaling panahon, ito ay sesebog pa ang sakuna at tulad ng Abyss Plane, may mga masasamang aso pa rin na nagsisikap na kumonekta sa kontinente ng Daoluo, isang araw, ang kontinente ng Daoluo. Huminga ng malalim si Tang Wulan. Personal niyang hinarap ang katakutan ng Abyss Plane, ngunit hindi niya inaasahan na ang koneksyon sa pagitan ng Abyss Plane ay hindi nagkataon, ngunit dahil sa kahinaan ng Daoluo continent mismo, ang sinabi ni Daming sa kanya the touch is too big. Sinabi ni Tianqing New Python, ang 10,000 hayop na nakikita mo ngayon ay talagang binuo namin ni Erming sa isang maliit na eroplano. Sa simula, pagkatapos umalis ng iyong kapatid na babae at ng iyong bayaw, kami ni Erming ay hindi gaanong naiiba. Kami ay handa na bumalik sa God Realm. Mas gusto naming manirahan sa Daoluo continent. Kapag kami ay sobrang boring na tirahan, kami ay nagsisikap na magtayo ng aming maliit na lugar. Ay magiging pinakahuli sa mga kaluluwang hayop. Nang matuklasan namin na ang iyong mga tao ay sapat na upang banta ang paglaki ng buong mundo ng Spirit Beast, kami ay nagalit at nagplano kaming makipag-ugnayan kay Tangsan upang suriin at balansehin. Ngunit nalaman namin na, sa isang punto, ang God Realm ay ganap na wala sa ugnayan. Para bang, gaya ng hula ninyong mga tao, ang God Realm ay nawala. At tanging sa kapangyarihan nating dalawa, imposibleng makalaban pa natin ang buong mundo ng tao. Sa buong mundo ng tao, imposibleng makipagkompetensya pa tayo sa buong mundo ng tao. Halimaw sa eroplanong ito, kung hindi, talagang lipulin ninyong mga tao ang buong mundo ng mga espiritong hayop. Malinaw na natuklasan ni Tang Wulan na sa tuwing binanggit ni Daming at Erming ang salitang tao, magpapakita sila ng matinding puot at pagkasuklam, at hindi maiwasan ng kanyang puso na malungkot. Maaaring isipin ng isang tao kung ano ang dinala ng mga tao sa buong mundo ng Soul Beast. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, paanong ang 10,000 Beast platform ay konektado sa Spirit Spreading Pagoda? Bakit pinapayagan ng Spirit Spreading Pagoda na pumasok ang mga tao? Kung gayon, hindi mo ba ipagpatuloy ang pangangaso at pagpatay sa Spirit Beast? Daming sneered, pabayaan mo na lang, may kanya-kanya tayong pakay. Hindi ko alam kung bakit, nang marinig niya ang sinabi niya, biglang nakaramdam ng lamig si Tang Wulan sa kanyang likod. Malabo, parang pakiramdam na hindi ito magandang bagay. Dalawang tito, hindi ko alam kung paano sasabihin, pero masasabi ko lang na hindi lahat ng tao ay masama. Kung tutusin, nakipag-ugnayan ka na rin sa tatay ko at sa bayaw ko, lahat sila ay napakabuting tao. Kaya, sana lang ay huwag mong kamuhian ang lahat ng tao. Seryosong sabi ni Tang Wulan. Medyo nanlambot ang mga mata ni Daming, syempre alam namin na hindi lahat ng tao ay masama, at hindi namin pakikitunguhan ang lahat ng tao. Hindi yun makatarungan sa mga tao. Well, nasabi na namin sa iyo ang tungkol sa sitwasyon namin. Ngayon ay sabihin mo sa amin kung ano ang sinabi sa iyo ng iyong ama at kung ano ang sitwasyon sa God Realm ngayon. Tumango si Tang Wulan, at pagkatapos ay binigkas niya ang lahat ng kanyang nalalaman, simula sa sandaling naturukan siya ng enerhiya ng naghihingalong backlash ng Golden Dragon King, nang sabihin niya na ang kanyang mga magulang ay kailangang manatili sa Daoluo continent, upang hindi mamatay sa mga Diyos. Pagkatapos ay ikinwento ang sinabi sa kanya ni Tang San tungkol sa kaguluhan ng oras at espasyo. Banggaban sa pagitan ng God Realms. Nang marinig ni Tang Wulan na sinasabi ni Tang San na pinangunahan ni Tang San ang God Realm na bumangga sa ibang God Realm na hindi alam kung gaano kalayo, hindi napigilan ni Daming at Erming na magpakita ng pagkabigla. Tumango si Tang Wulan at sinabing, ibinigay sa akin ni Itay ang mga coordinate,
na sinasabi na kapag sapat na ang aking lakas upang maabot ang antas ng banal na paninirang puri, maaari kong subukang hanapin ang mga ito. Ang mga coordinate na ibinigay niya sa akin ay two-way, at dapat sapat na ako. Ang pagiging malakas ay maaaring magbigay ng inspirasyon, at sa oras na iyon, dapat din itong magkaroon ng epekto sa kanilang pagbabalik. Tumango si Daming at Erming at nagkatinginan. Bumantong hininga si Daming, ito pala ang nangyari. Hindi ko inaasahan na sa sobrang kapangyarihan ng ating God Realm, makakatagpo tayo ng ganoong problema. Tiyak na may nangyari sa gitna ng mundo, kung hindi, kahit ang kaguluhan ng oras at espasyo, hindi magiging ganoon kadali na tanggayan ang ating God Realm. Para sa sakuna ng God Realm, pakibasa ang aking aklat na, The Legend of the God Realm Beyond the Daoluo Continent. Umiling si Tang Wulan, hindi ko na alam. Ang aking ama ay maaaring makipag-usap sa akin sa maikling panahon, sinabi niya lamang ang pinakamahalagang bagay. Sinabi ni Daming, kumusta ang iyong kasalukuyang selyo ng Golden Dragon King? Mayroon bang anumang mga katanungan? Sinabi ni Tang Wulan, ang selyo ng Golden Dragon King ay may 18th layers. Nabasag ko ang 12 layers at naabsorb ko ang asensya nito, kaya ang bilis ng cultivation ay napakabilis, at walang problema sa natitirang oras. Pagkatapos ng panahong ito ng cultivation, sa tingin ko ay dapat kong makayanan ang isa o dalawa pang level. Gayunpaman, pagkatapos ng 9 na level, hindi ko malalaman kung gaano kalaki ang epekto nito, bawat isa ay hindi ko malalaman. Ayon sa said ng aking ama, dapat ko pa ring pabagalin ang bilis ng pagbagsak ng selyo hanggat maaari. Tumango si Erming, at nagsabi, totoo, ang Golden Dragon King na iyon ay hindi isang ordinaryong pag-iral. Kung sabihin, sa puntong ito, huminto siya at tumingin kay Daming. Umiling si Daming sa kanya, at sinabi kay Tang Wulan, dapat mong patuloy na kontrolin ang iyong selyo ng Golden Dragon King. Kung may problema, gagawin namin ang aming makakaya para tulungan ka. Nakasalalay pa rin dito ang pagpapabuti ng cultivation base. Sa sarili mo, nailarawan mo na ang iyong pag-iisip sa edad na ito. Ito ay hindi lamang hatid sa iyo ng Golden Dragon King Seal, ngunit higit sa lahat, nakita mo muli ang iyong ama. Huwag mong maliitin ang iyong sarili anumang oras. Hindi napigilan ni Tang Wulan na magtanong, dalawang tiyuhin, ano ang sitwasyon mo ngayon sa eroplanong ito, maaari ka bang pumasok at lumabas ng kusa? Daming said, it's not as casual as you think. Sa madaling salita, tayong dalawa ang masasabing master ng eroplanong ito, in control of everything here, but this also creates a problem, that is, we can't all live here. Kung wala ang suporta ng master ng eroplano, ang eroplanong ito ay masisira agad, at lahat ay malilipol din, kahit na isang oras at kalawakan ay maaaring umalis. Biglang sinabi ni Tang Wulan, kaya nga. Sinabi ni Daming, alam kong maraming bagay ang kailangan mong harapin ngayon, at narinig na rin namin ang tungkol sa sitwasyon ng Tang Sect at Shrek. Gayunpaman, dapat kong sabihin sa iyo na sa mga aspetong ito, ang tanging maaasahan mo ay ang iyong sarili, at tinutulungan ka namin hindi makakatulong sa iyo. Nagulat si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na malinaw na tinanggihan siya nito bago niya tinanong si Daming. Sinabi ni Daming sa malalim na boses, bilang hari ng mga kaluluwang hayop, palagi kaming mga kaluluwang hayop. Nagpapasalamat kami na binuhay kaming muli ng iyong ama sa God Realm. Sa panig na ito, hindi namin nais na makilahok sa mga alitan sa pagitan ninyong mga tao. Sa makatuwid, sa pakikibaka sa pagitan mo at ng mga tao, hindi ka pa rin namin tutulungan. Paano kung muling itayo ang sect na walang espasyo para maging matibay ang buhay? Ang ating mga kaluluwang hayop. Nalungkot si Tang Wulan at marahang tumango, huwag mag-alala ang dalawang tiyuhin, magsisikap akong mag-isa. Tinapik ni Erming ang balikat ni Tang Wulan, hindi mo kailangang maging pessimistic, mayroon ka ng mga pakinabang na wala sa ibang mga Soul Master. Huwag mong kalimutan, ikaw ay anak ni Tang San. Nang ang iyong ama ay tumalikod, siya ay umasa sa ito ay ako at ang mga kasosyo sa paligid ko. Naniniwala ako na kung ano ang kaya niyang gawin, ikaw ay makakaya, sa kabila ng isang bagay, hindi tayo makakatulong sa pagitan ng tao, higit pa sa isang bagay. Dapat garantisado kayo ni Tang San at ang mga anak ni Xiaohu ay mga pamangkin din namin, kaya sa isang kahulugan, ikaw din ang anak namin, hanggat nasa panganib ka, wala rin kaming pakialam. Nang marinig ang sinabi ni Erming, biglang naantig ni Tang Wulan ang kanyang puso at nagsabi, Tito Erming, sinasabi mo ba na wala kang mga inapo? Gayunpaman, mayroong isang pamilya sa ating mga tao na ang apelyido ay Yuanan. Sinabi nila na nagmula ito sa mga Titans. Ang pamana ng dakilang unggoy, at nagtataglay din ng Titan Great Ape Martial Spirit, wala ba itong kinalaman sa iyo? Anong pinag-uusapan niyo? Ang kamay ni Erming na orihinal na hinampas sa balikat ni Tang Wulan ay nagbago mula sa pagtapik patungo sa paghawak. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang balikat, at sa isang iglap ay nagbago din ang mood ng buong tao. Hinampas ni Daming ang kamay niya, anong ginagawa mo, gamon ka? Anong problema? Wulan, sabihin mo sa akin. Pagkatapos ay maikling sinabi ni Tang Wulan ang tungkol kay Yuanan Yahui at sa pamilya ni Yuanan, at sinabi ang lahat ng kanyang nalalaman. Eming, naging solid ang mga mata ni Daming sa isang iglap.
Biglang namula ang mukha ni Erming, sa sobrang lakas ng kanyang lakas, sa sandaling ito ay may bango ng pag-asa kay Ai. Ako, kuya, wala akong ginawang masama. It's just that time, I saved the girl. That time kababalik lang namin and we already in human form. Then, the girl keeps sticking to me, ni I know what's going on. Nakikinig sa kanyang medyo hindi malinaw na paglalarawan, malabo pa rin na naiintindihan ni Tang Wulan kung ano ang nangyayari. Parang may kinalaman talaga ang pamilya ni Yuanan sa kanya. Bukod dito, ang mana ng pamilya Yuanan ay tila iniwan ni Erming at isang babaeng tao. Galit na sinabi ni Daming, hindi ako galit sa ginawa mo, ngunit sa pagtatapos ng kaguluhan, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Ako, nagsimula akong magulo at sa wakas ay iniwan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Erming, na may hinaing sa kanyang mukha, kuya, akala mo, hindi ako nagpabe sa kaguluhan. To be honest, that time I really it was from that girl who felt the beauty that I had never felt before, how could it be possible to abandon it? That time, I understand why Xiao Wu would follow the Tang is so good of love. Ang pagkakaiba ba ng nakilala ko at ng nakilala ni Xiao Wu sa ngayon? Hindi lang ako nagkaroon ng gulo at pag-abandona, kundi ako pa ang iniwan ng kaguluhan at kaguluhan. Wala pang isang buwan ang babaeng kasama ko, at araw-araw talaga akong masaya sa mga oras na iyon, pero isang araw bigla siyang umalis. Oo. Umalis ako nang walang sinasabi, nag-iiwan lang ng sulat na nagsasabing wala na ang tadhana, kuya, mali ako. Sa puntong ito, namumula ang mga mata ni Erming. Nang marinig ni Daming ang sinabi niya, hindi napigilan ni Daming na mapatulala. Maraming taon nang magkasama ang dalawa. Alam na alam ni Daming ang karakter ni Erming. Alam niyang hindi magsisinungaling ang kapatid niya sa harapan niya. Tila pagkatapos ng mahabang panahon, siya ay nakakaramdam pa rin ng matinding sakit. Kung gayon bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Naguguluhang tanong ni Daming. Sinabi ni Erming na may malungkot na ekspresyon, walang masasabi tungkol sa isang kaiyahiyang bagay. Akala ko ako ay isang marangal na Beast King, ngunit ako ay iniwan ng iba. Maganda ba ang reputasyon na ito? Siyempre nahihiya akong sabihin ito. Pagkatapos ay wala na. Ang balita ng batang babae. Nang marinig ko ang pangalan ko na Yuanan, naalala ko ang pangalan ko na Yuanan, naalala ko iyon sa kanya. Yuanan means to take the original favor we can have life, all it's the most primitive blessing from nature, that's why it's called this name. Naiinis na sabi ni Daming, happy as. You're free to provoke right and wrong. Our vitality is almost infinite. What about human beings? Pero sa mahigit 100 taon, magiging masaya ka pa rin ba kapag tumanda na siya at namatay? Tulala na sabi ni Erming, hindi ko naisip ang tungkol dito, ito. Ako lang, may mga supling ako. Kuya, may natitira pa akong mga supling. Ito ay. Nang makita siyang medyo incoherent, si Daming ay wala ring magawa, ngunit sa parehong oras ay sumilay ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Wala siyang inapo. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw niyang magkaroon nito, bagkus ay nagpractice siya ng husto noong bata pa siya at patuloy na lumalakas. Sa orihinal na Stardew Forest, kung hindi siya malakas, siya ay mawawasak. Ang krisis ng kaligtasan ay inaapi siya. Pero pagkatapos niya talagang lumakas, wala na siyang nababagay na partner. Siya ay isang mutant, at ang Sky Blue Ball Python ay nag-iisa, at walang katulad na species. Sa mundo ng mga espiritong halimaw, ang mga hindi kasama ay halos hindi mag-asawa, hindi pa banggitin na siya ay isang henerasyon ng mga halimaw na hari, at lalo pa niyang hinamak ang paggawa nito. Ngayon tila ang pagsilang ng mga supling ay talagang posible lamang sa mga tao. Dahil pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Tang San sa God Realm, sa isang tiyak na lawak, maaari din silang ituring na mga tao. Kapag nabalitaan kung may supling si Erming, imposibleng sabihin na hindi ako inggit dito. Habang tumatanda ka, mas umaasa kang magkaroon ng mga supling sa iyong tabi. Masaya rin si Tang Wulan. Kung si Yuanan Yahui ay magkakaroon ng ganoong ninuno, syempre ito ay isang magandang bagay. Nangangahulugan ito na ang Titan Great Ape Family ay magkakaroon ng maraming malapit na kaugnayan sa sarili nito, at mas malamang na makakatulong ito sa Tang Sect at Shrek sa hinaharap, kahit na bilang isang kaalyado. Si Yuanan Zenshan ay isang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo, at sa katunayan siya ay nasa antas na parang Diyos. Sa mga limitasyon ng mga batas ng eroplano, kahit na mas malakas si Erming kaysa sa kanya, sa katunayan, hindi siya magiging mas malakas. Uncle Erming, malulutas ba ang problema ni Yuanan Yahui? Paano ang fallen angel na bloodline sa kanya? Bago pa makapagsalita si Erming, sinabi na ni Daming, ito ang binhi ng Demon Plane na natitira sa Daoluo Continent. Akala ba talaga nila na ang pamamaraang ito ay maaaring magkonekta sa Daoluo Plane? Ito ay isang biro. Ang Demon Plane na ito ay maaaring konektado. Ang mukha ay hindi kasing lakas ng Abyss Plane. Ang fallen angel mismo ay hindi isang problema. Ang pangunahing isyu na ito ay ang koneksyon. Martial Soul, hindi ito nangangailangan ng ibang tao. Ako. Itinuro ni Tang Wulan ang kanyang sarili, mukhang naguguluhan. Bahagyang ngumiti si Daming, syempre ikaw, dahil ikaw lang ang may tunay na artifact. Golden Trident man yan, Dragon Knife,
o kahit Golden Dragon Spear, may kakayahan silang putulin ang koneksyon sa eroplano. Lalo na iniwan ka ng tatay mo. Ang Golden Trident ay sandata ng Diyos na hari. Kailangan mo lang putulin ang koneksyon sa pagitan ng Fallen Plane, King Angel at ng demonyong hangin. Golden Trident, na tinatakot sila o. Ang matanda ay may kaalaman. Biglang naliwanagan si Tang Wulan, at hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay malulutas sa pamamaraang ito. Ito ay talagang isang mahusay na bagay. Erming on the side can't help but jump in a hurry, nasaan na ba yung babaeng yun? Kunin mo ako. May supling ako, haha, may supling. Wulan, ikaw talaga. My lucky star. Naramdaman ang kanyang taos-pusong kagalakan, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng init at kagalakan. Ang dalawang nasa harap mo ay pawang tunay na kaibigan ng kanilang mga magulang. Tulad ng sinabi ni Daming at Erming, tinatrato nila ang kanilang sarili bilang mga pamangkin. Ito ay tiyak na isang magandang bagay na magkaroon ng dalawang tiyuhin. Go. Nabuhay ka ng maraming taon, ganoon pa rin ang ugali mo. Walang magawang kumaway si Daming. Tumawa ng malakas si Erming, kuya, ibabalik ko siya para ipakita sa iyo, hahaha, may mga anak ako. Ang galing talaga nito, kahit 10,000 taon na akong hindi naging masaya. Sayaw. Lin, maganda rin ba ang babae ko? Ewan ko ba kung ganoon kaganda ang kapatid mo, hindi, basta ang ate mo ay kalahating kasing ganda sa umpisa. I was really satisfied at the beginning. Ang mga sulok ng bibig ni Tang Wulan ay kumaibot, dalawang tiyuhin, maaari mo ba akong makita kung ano ang hitsura ng aking ina at kapatid na babae? Pagkasabi niya nito ay medyo namula ang bilog ng mata niya. Mula sa kapanganakan hanggang ngayon, hindi pa niya nakikita ang kanyang biolohikal na ina. Ano ang maaaring maging mas malupit kaysa dito? For more videos please like, share and subscribe.